Mahal na mga kababayan, mga nanay at tatay, mga kapatid na nakikinig sa aming programa. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng pinalayas ng pamilya ng kanyang asawa nang walang dala kahit isang piso, bumalik sa lumang bahay nila sa probinsya at nang pasukan niya ito natuklasan ang isang bagay na nagbago ng kanyang buhay magpakailanman. Ang hapon na katapusan na tagulan sa Iloilo ay malungkot, parang isang malalim na buntong hininga na natigil sa gitna ng ilog Jalaur. Kulay abo ang langit. Humihipip ang hangin sa mga puno nga akasya sa harap ng korte. Nakaramdam ako nga lamig sa dibdib parang isang tasanan kape na nakalimutang inumin mula pa noong umaga. Ako si Carmen Villanueva, halos 40 taon na, at katatapos ko lang isara ang 12 taon ng pagiging asawa sa pamamagitan ng isang piraso ng papel na mabango pa ng tinta. Nang lumabas ako sa silid ng hukuman, hawak ko lang ang isang lumang bag at isang sobre na naglalaman ng 5,000 Ang abogadong kabilang panik ay tinawag itong financial settlement. Magaan ang tunog pero sa aking tainga, mas mapait pa ito kaysa sa luha. 12 taon ng aking kabataan, 12 taon bilang manugang. Iniwan ko ang trabaho bilang accountant para mag-alaga ng tahanan kasama si Andres na nagtatayo ng negosyo. Sa huli, ito ang halaga nila sa akin isang manipis na sobre. Si Andres Reyes ay nakatayo sa loob ng silid ng hukuman, tuwid ang likod, mayos ang polo, kalmado ang mukha. Kung hindi mo alam ang nangyari, maaring isiping mabuting tao siya, isang asawang may malasakit kahit sa paghihiwalay, ngunit iyon mismo ang nakakagulat sa akin, ang ganitong kalmado. Ang abogado niya ay nakatayo sa harap ng hukuman, boses na patag, hawak ang papel na parang hawak ng kutsilyo. Una, ang record ng aking therapy matapos ang miscarriage noong nakaraang taon. Pagkatapos, ang medical report na nagpapakita ng mababang posibilidad na mabuntis muli. Pagkatapos pa, ang pahayag na pagkatapos ng trahedya, ako raw ay hindi stable at hindi na angkop para tulungan si Andres sa negosyo. Bawat salita ay magalang, ngunit nakakamot sa aking balat tulad ng patalim. Nang magsalita si Andres, pinababa pa niya ang boses. Ang mukha ay nagpapanggap ng kalungkutan na parang siya ang pinabayaan. Asawa ko siya sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi ko kaya pabayaan siyang lumabas ng walang dala. Nakarinig ako at gusto kong matawa. Natawa ako sa loob ko dahil noong una, tanga ako. Natawa ko sa boses na iyon na nanlinlang sa akin sa loob ng maraming taon. Kung tunay na hindi niya kaya pabayaan ako, hindi siya palihim na naglipat ng lahat ng pondo, bahay at mga dokumento ng negosyo mula sa aking kamay. Sa likod, si Aling Teresita ang aking biyenang babae ay nagpunas ng luha sa kanyang panyo. Nakaupo siya na parang isang ina na naghihirap habang pinaghihiwalay ang kanyang anak. Ang tao sa paligid ay tiyak na nahabag. Ngunit nang dumaan ako sa hanay ng mga upuan, bahagya siyang yumuko at bulong na nagsalita. Ang tinik ay maliit ngunit mas makamanda kaysa sa ahas. Ang babaeng hindi makapanganak ay para saan pa itatago sa tahanan. Para lalong pumalit ng puwang, natigil ako sandali. Mahigpit ko nitong hinawakan ang taling bag hanggang sa manigas ang aking kamay, ngunit hindi ako umiyak. Kapag sobrang sakit, alam ngang luha kung saan ito magtatago. Ang kahihiyan ko noong araw na iyon ay hindi ang pagiging iniwanan ng asawa. Iyon ang pagkakaroon ng aking pinakamalalim na sugat na inilabas sa publiko, sinabi na parang isang produktong may depekto na itatapon na. Sa labas ng korte, lumabis ang ulan. Ang tao ay nagmamadaling pasulong-pasurong, bawat isa may kanya-kanyang layunin. Ako naman ay nakatayo sa ilalim ng bubong, hawak ang sobre na parang hawak ng uling na nasusunog. Sa isipan ko ay paikot-ikot ang bawat piraso nangyari kanina. Ang bahay sa Molo District ng Iloilo City kung saan kami naktirhan ng mahigit 10 taon sa papel ay wala ng malinaw na karapatan sa akin. Ang parte ng puhunan sa tindahan ng construction materials sa lungsod ang trabahong ginawa ko na ginugol ng maraming gabi sa pagtatala ng malibro ng account ay napaalis na sa pamamagitan ng mga papel na hindi ko na naawat. Kakat, hindi ako natalo dahil mali ako.
Natalo ako dahil ang lalaking natulog sa tabi ko ay matagal nang nakauna sa bawat hakbang. Lumabas si Andres mula sa loob, hawak ang payong, mukha ay kalmado tulad ng lagi. Tumayo siya sa distansyang tama para magmukhang marangal sa iba. Kunin mo na iyan para sa hinaharap mo. Tumingin ako sa kanya sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung gaano katotoo na parang hindi ko siya kilala. Ang lalaking nagsabing lilindol siya sa akin sa ulan at araw ay siya, ring nagmamasid habang nababasa ako mula ulo hanggang paa. Ngumiti ako ng pahilis, boses na parang gasgas, huwag kang mag-alala. Matutandaan ko ang halagang ito ng mabuti. Bahagyang nagbago ang kulay nga mukha ni Andres, ngunit sandali lang, hinawakan siya ni Aling Teresita mula sa likod at hinila, parang natatakot na mahawa sa masamang kapalaran. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, isang tingin na mas malamig kaysa sa ulan sa bakuran. Tumayo akong tuwid, nagulo ang kalooban ngunit hindi nakpakita. Maimga sandali sa buhay na ang natitira na lang sa iyo ay ang dignidad at kapag halos wala ka nang natira, lalo mo itong pinagsisikapang ingatan. Bumaba ako sa hagdan ng korte, hayaan ang ulan na tumama sa balikat ng aking damit. Ang hapon sa Iloilo ay kulay abo, ang nasasakyan ay dumadaan na nagwiwisik ng maruming tubig. Sa sandaling iyon, lubos na naintindihan ko ang isang bagay. Ang diborsyong ito ay hindi lang kinuha mula sa akin ang isang asawa. Inalis nito ang buong panahon ng aking buhay na tinanggap kong tirahan. Sumakay ako ng taxi pabalik sa bahay sa Molo District nang ang aking ulo ay humuhuni tulad ng may nagpapalo sa loob. Ang ulan sa labas ay hindi pa tumitigil. Tumingin ako sa bintana nang hindi nakakitang malinaw, parang mga taon ko ay ganon din, malabo. Walang malinaw na hangganan ng totu at huwad. Tumigil ang taxi sa harap ng gate. Bumaba ako at natigilan. Ang kandadong gate ay pinalitan hindi para sa pagpabago, kundi isang malaking kandado na makintap at kakaibang nakahilera sa harap ko tulad ng isang pahayag na hindi na kailangang sabihin, wala ka ng lugar dito. Inabot ko ang kamay para mahipo ang malamig na bakal ng gate. Sa pagitan ng rehas, nakita ko ang dalawang malaking kahon ng karton sa terasa, nakabalot ng packing tape. Sa isang kahon madamit na siksik at gusot. Sa isa pa isang lumang hair dryer, ilang notebook, kalahating kahon ng gamot, ilang larawang walang kapareha. Lahat ng aking buhay bilang asawa ay nakabalot tulad ng mga laruan na itatapon sa katapusan ng market. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo doon. Tandaan ko lang na isang hangin ang dumaan at binasa ang aking bandana. Ang mapatang ulan mula sa bubong ay bumaksak sa takip ng kahon, puk-puk-puk, isang malungkot na tunog. Parang tinatambol ang takip ng kabaon para sa isang kasal na tuluyang namatay. Ang kapitbahay na si Ate Rowena, nagbebenta ng tindahan, ay nakusad ng pintuan at sumilip. Pagkatapos ay agad na itinago muli ang kanyang mukha, nagpanggap na ayusin ang mga gulay sa basket niya. Si Mang Celso sa dulo ng daanan ay lumayo rin. Hindi sila umiwas sa akin dahil galit sila. Alam nila ang nangyari at alam nila ang aking kahihiyan, kaya hindi nila kaya tumingin ng direkta. Ganyan ang pakikisama dito sa atin, may pagmamahal ngunit bihirang makialam sa bagay na mayroon ng nakatayong entablado. Yumuko ako at binuksan ang unang kahon. Ang aking terno na kulay lila suot ko noong handaan ng pamilya ni Andres ay naipulupot sa isang bola. Ang panyong may burda ang pangalan kong Charmen ay nahalo sa mga lumang medyas ni Andres. Kahit titingnan mo lang ay mananakit na ang lalamunan. Inakala ko noon na kahit mawala ang pagmamahal, may matitira pa ring kaunti sa pagkamagalang. Ngayon ay napagtanto ko sa kanilang mamata, ang aking pag-alis o pananatili ay walang pagkakaiba sa pagtatapon ng isang bagay na kumukuha ang puwang. Habang nakaluhod ako, nagring ang telepono. Nakita ko ang screen, Josie Reyes. Nagtigil ang aking kamay sa gilid ng kahon. Isang sandali pa, naramdaman ko ang pagbagsak ng aking puso. Si Josie ang ampon ni nanay, dinala niya ito noong bata pa. Walang duhong nakbubuklot sa amin. Ngunit mahal ko siya ng higit pa sa isang tunay na kapatid. Nang mag-aral siya sa Iloilo, nagpadala akong pera. Nang makasakit siya, inayos ko ang gamot.
Nang manatili siya sa lungsod para magtrabaho, ang bahay na ito ay naging tahanan niya rin. Sinagot ko ang tawag. Sa kabilang linya, ang boses niya ay matamis tulad ng laging ganun. Ate, nandun ka na ba? Saan ka na? Tinatawagan kita. Huminga ako ng malalim, sinubukang gawing normal ang tinig. Nandito ako sa harap ng bahay. Ay, ate, bakit ka pumunta doon sa ulan? Sige na, pumunta ka sa amin sandali. Mag-aalala lang ako sa iyo ng mag-isa. Nagsalita ito ng walang humpay, malambot tulad ng sopas. Malambot na kung ito ang Carmen na ilang buwan na ang nakakaraan, marahil ay naramdaman ko pang init. Ngunit pagkatapos ng korte ngayon, bawat salita ay parang may tinik. Nakpahinto ako at naktanong pabalik, talakang nakaalala ka sa akin, Yossi. Sa kabilang linya ay isang tawa. E di ano pa ba, ate, naktirhan naman tayo sa loob ng maraming taon. Bago ako makasagot, bumaba ang kanyang boses, ang klase ng pag-aatubiling tila may gustong sabihing mahirap sabihin. May isang bagay na dapat mong malaman agad, ate. Ayoko na marinig mo ito sa iba at mabigla ka. Isang malamig na pakiramdam ang dumaan sa aking likod. Ano iyon? Huminga siya ng dahan-dahan, eksaktong tugma ngang isang taong gumaganap ngang isang papel na hindi niya gusto. Buntis ako, ate. Mahigit 3 buwan na. Parang tumigil ang mundo sa paligid ko. Ang ingay ngang sasakyan ng ulan, ng mga pata mula sa bubong, lahat ay tila lumayo. Kailangan kong humawak sa gilid ng kahon para hindi matumba. Ngunit hindi doon natigil ang kutsilyo. Nagpatuloy siya. Ang tinig ay maliit ngunit matalas tulad ng piso. Sinabi ng doktor na lalaki daw. Masaya si Mamang Teresita, pinagbibigyan niya ako ng husto. Pumikit ako. Matagal bago ako nakapagsalita. Kanino ang bata? Ilang tibok ng puso ang lumipas. Pagkatapos ay sumagot siya ng malinaw. Walang pag-alangan. Kay Andres. Naramdaman ko na may napunit sa loob ng aking dibdib, hindi parang pagputol, kundi tulad ng salamin na biglang bumasag ng walang ingay, ng walang dahas, malamig at tahimik. Sinabi nga matatanda na ang pagkain ay nagbibigay ng kahihiyan. Ngunit may mga bagay na higit pang kahiya-hiya kaysa sa pagkain, ang magmahal ng buong puso sa isang tao, mag-alaga ng isa pa, at sa huli ay marinig na silang dalawa ay magkasamang kumakain mula sa iyong sariling buhay. Hindi ako sumiga, hindi rin ako nagtanong kung bakit. Naintindihan ko na sa ganitong punto, ang tanong na bakit ay ang pinakabobo sa lahat ng mga tanong. Nagtanong lang ako, ang tinig ko ay parang sa iba, kailan pa? Natawa si Josie ng bahagya, isang tawang manipis tulad ng sinulid ngunit pumipiga sa aking puso. May mga bagay na hindi nagmumula kahapon o kaya kanina lang, ate. Hindi na ako nagsalita pa. Pinindot ko ang pindutan upang tapusin ang tawag. Ang screen ay naging itim, nagpapakita ng aking maputlang mukha, basa ang buhok, malalim ang mata. Yumuko ako at maingat na muling binaliktad ang takip ng unang kahon ng karton, pagkatapos ay ang ikalawa dahan-dahan. Maayos, parang inuulit ko ang ngalabi ng aking sariling buhay. Marahil kapag sobra ng sakit, wala ng lakas para gumawa ng ingay. Nararamdaman mo lang ang kawalan sa loob, at sa loob na kawalang iyon, isang lumang alaala ang lumitaw. Ang bahay ni Nanay sa Pototan, Iloilo, ang sahik na yari sa Trachota Tiles, ang bougainvillea sa harap ng trasa, ang amoying lumang tsaa at herbal na gamot na nakadikit sa makahoy na dingding tuwing hapon. Nang ikasal ako, umalis ako na inakala kong palitan ko lang ng isang bagong tirahan. Hindi ko naisip na habang nagtatagal, lalo akong naliligaw hanggang nakalimutan ko kung saan ko maaring matumba nang hindi matatapak ng iba. Hinata ko ang 2 kahon malapit sa aking paa, itinangad ang ulo at tiningnan ang bahay. Sa harap ko sa huling pagkakataon, dati tinawag ko itong tahanan. Ngayon, kapag titingnan mo ng mabuti, ito ay isang magandang balat lamang. Ang loop ay matagal nang nabubulok. Kinuha ko ang telepono at tumawag ng sasakyan patungong probinsya. Ang bus mula Iloilo patungong Pototan ay nag-ugoy-ugoy sa ulan. Ang 2 kahon ay nagsalimbayan sa ilalim ng aking paa sa bawat butas sa kalsada. Umupo ako malapit sa bintana,
yakapin ang bag, tumingin sa labas nang hindi nakakita ng anuman kundi mga patak ng tubig na nagahabol sa bisangang salamin. Ang gabi sa Visayas sa katapusan ng tag-ulan ay malungkot. Ang maparang ay madilim at walang katapusan. Paminsan-minsan, isang tindahan sa tabingang daan ang magliliwanag ang dilaw na ilaw ay bumabagsak sa isang nabubutak na lusak. Hindi ko maalala kung kailan ako huling bumalik sa bahay ni nanay, siguro mahigit 1 taon na rin. Kung bibilang ng tama, mula nang ikasal kay Andres, bihira na akong bumalik tulad ng dati. Sa simula ay dahil abala, pagkatapos ay dahil sa mga gawaing kailangang gawin sa bahay ng asawa. Pagkatapos, sa tuwing banggitin ko ang pagbabalik sa Pototan, ay magsusukma si Andres. Ang lumanaman gabahay doon, malayo pa, bakit ka pa mangangalit, mahal? Naririnig ko at sumisuko na ganyan ang mga babae, minsan inaakalang ang pagtitimpi sa isang salita ay kapayapaan, ang pag-aalis ng isang biyahe ay katahimikan. Hindi nila alam na habang nagtitiis, nawawalan din ngang daan pabalik. Ngayon, maalala ko ang sinabi ng matatanda, ang ibon ay may pugad, ang tao ay may pinagmulan. Iniwan ko ang sariling bahay na kinalahan ko para habulin ang tinatawag ko namang kaligayahan. Nang itapon na ako sa daan, natandaan ko na mayroon pa palang isang lumang bubong sa probinsya. Dumating ang bus sa terminal bandang 9:00 ng gabi. Lumambot na ang ulan ngunit ang hangin ay pumapasok pa rin sa lig ng damit ko ng malamig. Tumawag ako ng isa pang sasakyan, isang habal-habal para dalhin ang 2 kahon sa bahay ni nanay sa isang lumang eskinita malapit sa palengke ng Pototan. Pamilyar ang landas ngunit kakaiba ang gabi. Ang mga punong akasya ay maitim at mababaw. Ang ilang matindahan ng merienda na dati ay sarado na ngayon at tahimik, tanging maaso lang ang tumahol mula sa isang bahay patungong isa pa. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng gate, natigilan ako. Ang 2 palapak na bahay ay naroroon pa rin, ngunit kitang-kita ang pagkasira nito. Ang gate ng bakal ay nakabalot ng manipis na lumot. Ang dilaw na dingding na dati ay pinupunas ni nanay ng apok tuwing mahal na araw ay nagbabaksak ng piraso nito. Ang bougainvillea sa harap ng terasa ay tuyo na, ang masanga ay nakabaluktot pababa tulad ng kamay ng isang matandang tao. Ang mapalayok na sementong mahal ni nanay ay nakatagilit, ang lupa ay tuyo at may bitak. Hinata ko ang 2 kahon sa ilalim ng bubong sa labas ng gate at bigla ay naramdaman ang pagtitigas ng aking ilong. Hindi lubos na kalungkutan ang nararamdaman ko, mas katulad ng isang taong naligaw ng matagal. Sa pagkakataong nahanap na niya ang pintuan ng bahay niya, manigas pa rin ang mapa at hindi na makalapit. Hinukay ko ang bag para hanapin ang susi, pagkatapos ay naalaala matagal nang hindi ko ito hawak. Nang pumanaw si nanay at isinara ang bahay, ipinakatiwala ko ang susi sa isang kakilala. Pagkatapos, sa mga okasyon ng pamilya ng asawa, abala ako at nakalimutang bawiin ito. Talagang marunong manloko ang buhay kapag may lugar ka pang mababalikan. Pabaya ka, kapag higit na kailangan mong bumalik, nakatayo ka nang nag-isa sa labas ng gate. Kinuha ko ang telepono at tinanong ang isang aling Norma na nagtitinda ng tubig sa dulo ng eskinita ng numero ng isang locksmith. Nagulat siya nang makita ako. Uy, si Charmen. Ay naku, matagal ka nang wala ha. Sandali, ibibigay ko sa iyo ang numero ni Mang Totoy. Mabilis siya at tapat. Pasalamat ako at tumawag. Mula sa kabilang linya ay ang boses ng isang lalaking tumanda na matatag at mapagkakatiwalaan. Hintay ka lang, pumunta na ako agad. Pagkaraan ng mahigit 20 minuto, dumating ang isang lumang motorsiklo. Ang lalaking lampas 50 taon ay nakasuot ng nabawasan ng kulay na amperong pantulong sa ulan. Sa likod ay may kahon ng kagamitan na nakalansing. Tiningnan ng lalaki ang bahay, pagkatapos ay tiningnan ako. Matagal na bang walang tao dito? Tumango ako, bahay itong aking nanay. Ilang taon na akong bihirang bumalik. Si Mang Totoy ay hindi nagtanong pa ng tungkol sa aking sariling mausapin, ganyan ang matao sa probinsya. Kapag nakita nilang pula ang mamatang tao, alam nilang huwag hukayin pa. Kinuha niya ang kagamitan at yumuko sa harap ng lock, sumandal at sinining ang kandado.
Nakatayo ako sa isang gilid, naririnig ang magaingay ng bakal sa gabi at ulan. Ang puso ko ay nangamba ng kakaiba. Nagbukas ang gate, pagkatapos ay ang lock sa pangunahing pintuan. Nang bahagyang bumukas ang kahoy na pintuan, isang alon ng amoy na luma ang sumagap sa akin. Amoy ng lumang kahoy, amoy ng halumigmig, amoy ng alikabok. At sa pagitan ng lahat, isang bahit ng luya at pampalasa ang gamot na regular na niluluto ni nanay tuwing magpapalit ang panahon. Natigilan ako, ito ang bahay ni nanay. Ang amoy na iyon kahit saan ako pumunta, hindi ko ito malilimutan. Nagilaw si Mang Totoy ng flashlight, sinining ang terasa na may kulay na lumang terracotta tiles. Habang inilalagay niya ang kagamitan, bigla siyang natigilan at isinulong ang dulong ng screwdriver sa isang sulok malapit sa sahig. Tok tok tok. Tatlong tunog mula sa una mabigat at matibay tulad ng normal na sahig ng semento. Ngunit nang dumating siya sa tila malapit sa gilid ng terasa, bigla ay nakbago ang tunog tuyo at maliwanag. Muli ay itinwon ni Mang Totoy ang kanyang flashlight. Tumingin siya sa akin. Ate, parang hindi ito buo ang lupa sa ilalim. Hindi siya agad sumagot. Yumuko siya at pinunas ang mukha ng tile na may alikabok at amag. Pagkatapos ay ginamit ang screwdriver para dahan-dahang kalasin ang isang tile. Nakatayo akong nanonood, tibok ng puso ay mabilis. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa loob ko ay may isang kakaibang pakiramdam takot at pagkaganyak na makasamang lumabas. Ang tila ay bahagyang gumalaw. Lumingon si Mang Totoy sa akin, ang tinig niya ay mas mababa. Halika, parang hindi ito simpleng lupa. Lumuno ako, mahigpit na hawak ang talingang bag. Ang ulan sa labas ng trasa ay patuloy na tumatak. Ang hangin ay sumasagi sa bukas na pintuan, malamig pababa sa gulugot ko. Itinuwampa ni Mang Totoy ang screwdriver at sa espasyo sa ilalim ng tile, isang hilida na lumang kahoy na may tim na kulay ay lumabas. Tumingala si Mang Totoy, ang magamata niya ay nagbago na rin. Ate, parang may silong dito. Nakatayo akong nanlalamig habang tinitignan ang gilid ng kahoy na lumabas sa ilalim ng tile na kakalsin pa lang. Sa buong buhay ko, hindi ko naisip na sa ilalim ng trasa ni nanay ay may nakatagong bagay. Ang bahay na ito ay kilala ko mula pakabata, tumakbo at naglaro sa bawat sulok nito, nagwalis sa bakuran, nagdiligan ng halaman, naupong tumutulong kay nanay na pumili ng mamunggo at magpatuyo ng gamot. Lahat ng bahagi ng bahay na ito ay naalala ko ng mabuti. At gayon pa man, sa ilalim ng aking paa, may inilihim si nanay na hindi ko kailanman nalaman. Pinag-ibayo pa ni Mang Totoy ang ilan pang tiles sa paligid. Sa bawat pagkakataon na ang screwdriver ay tumatama sa semento, ang tunog ay maririnig ng malinaw sa gabi at ulan. Nakatulong akong ilipat ang mga piraso ng tila sa isang gilid, ang aking kamay ay nanginginig. Pagkatapos ay lumabas ang isang kahoy na tapat na halos metrong lapad. Sa gilid nito ay may lumang metal na singsing, nakalimita na sa panahon. Pinihit ni Mang Totoy ang singsing gamit ang isang tela at hinila ng dahan-dahan. Ang kahoy na panel ay gumalaw at naglabas ng gisang, hagtsak na tunog tulad ng gisang nagrumiko ng tahimik sa dilim. Isang malamig at basang hangin ang pumutok mula sa ilalim, nag-isang hakbang paatras, amoying lumang lupa, amoying nabubulok na kahoy, amoying matagal na nakatahimik matapang ngunit kakaibang pamilyar. Sa pagitan ay isang bahid ng amoy ng luya at pampalasa na regular na niluluto ni nanay, isang mabilis na sandali lamang ngunit sumikip ang aking dibdib. Itinuro ni Mang Totoy ang kanyang ilaw pababa. Sa ibaba ay lumabas ang isang makipot na hagdan ng semento sapat para sa isang tao. Napalayo si Mang Totoy. Ang kanyang boses ay nanginginig. Diyos ko po, totongang may silong dito. Lumapat ako sa gilid ng bukas na espasyo. Tibok ng puso ko ay mabilis na mabilis. Hindi ko alam kung takot, pagkamangha, o isang kutop ng isang ina ang nagtatawag sa akin papalapit. Minsan sa buhay, kapag naitulak ka na sa dulo ng iyong landas, ang lakas ng loob ay lumitaw na lamang ng kusa. Si Mang Totoy ay hawak ang flashlight ng mag-aatubili. Sige, bumaba tayo, baka may ahas o kung ano sa loob. Tumango ako.
Dahan-dahang ibinaba ni Mang Totoy ang paa sa bawat baitang. Ang tunong sinalas niya sa tuyo na semento ay maririnig ng malinaw. Sumunod ako sa kanya, isang kamay ay hawak sa gilid ng dingding, isang kamay ay hawak sa telepono na may flashlight. Sa bawat baitang na pababa, parang iniwan ko ang lumang bahay sa ibabawang lupa at pababa sa isang bahaging ang buhay na hindi ko pa nalalaman. Ang hagdan ay hindi mahaba ngunit makipot at madilim. Ang madingding sa makabilang panig ay malamig na malamig kapag hipo mo ay parang yelo. Ang hangin sa ilalim ay makapal at kailangan kong huminga ng dahan-dahan. Nang matapakan ko ang sahig, ibinaling ni Mang Totoy ang flashlight sa paligid at natigilan siya, natigilan din ako. Sa harap namin, kahabaan ng dingding, ay mga gold bar na nakaayos sa hanay kuminang ng matahimik at nakakasilaw, hindi ilang piraso nga, alahas tulad ng itatago nga karaniwang tahanan kundi mablok ng ginto mismo, nakaayos ng maayos at tahimik tulad ng isang pangalawang dingding. Sa tabi nito ay ilang lumang kahon kahoy, ang nga takip ay bahagyang nakabukas na nakpapakita ng mga berdeng bato na magaspang kasing laking kamao, kumikislap sa liwanag ng flashlight. Sa gitnang silong ay isang mababang mesang kahoy. Sa mesa ay isang orasyon, isang larawan, nega pamilya, at isang makapal na notebook na nakabalot ng kulay na lumang tela. Naktayo ang balahibo ko sa buong katawan. Si Mang Totoy ay humawak pa atras at sumabat sa aking balikat. Ang kanyang boses ay nangatog. Huwag na malaking usapin na ito. Nakbukas lang ako ang kandado, hindi ko alam na kanito pala ang loop ng bahay mo. Sinining pa niya sa flashlight ng ilang beses ang kanyang muka ay lalo pang pumutla. Pagkatapos ay lumiko siya para akyatin muli ang hagdan, halos natisod pa. Bago siya lumabas, napalingon pa siya pababa, ang boses ay nagmamadali. Tignan mo na kung ano ang gagawin mo, pero ako ay akyat na agad, mabigat ang loob ng lugar na ito. Ang tunong kanyang paa ay kumikislap pababa sa mga baitang ng semento hanggang nawala at ako ay naiwang mag-isa sa gitnang silong na tahimik na tahimik. Naririnig ko ang tunong aking puso bawat tibok, malakas hanggang parang naririnig din ng silid. Ang ilawang telepono ko ay nanginginig ng katumbas ng aking pahinga. Tiningnan ko muli ang dingding ginto at ang aking isipan ay hindi pa rin makapaniwala. Si Nanay, ang babaeng buong buhay ay suot ang lumang patadyong, pumunta sa palengke na nagtitipid sa bawat sentimo at tuwing kapistahan ay magayos pa ng damit, ngunit inilihim niya sa ilalim ng lupa ang kayamanang sapat para palitan ang buhay ng kahit sinuman. Ngunit kakaiba sa gitnang ginto at mga bato na nakpapalito sa matang iba, ang bagay na lumapit sa akin ay hindi ang ginto kundi ang notebook. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa. May manipis na alikabok sa itaas ngunit lahat ay maayos, isang malinaw na intensyon sa bawat bagay. Ang orasyon ay tuwid. Ang insenso ay matagal ng patay. Magkamay akong nagsampa at nagsabi ng dasal, pagkatapos ay may pagtatalo na kumha notebook. Ang takip ay matatag at may timang kulay. Ang mga gilid ay sira-sira na ngunit maingat na pinangalagaan. Dahan-dahan ko itong binuksan at sa sandaling nakita ko ang mga sulat. Nangalumo ang aking mga mata. Ito ang kamay ni Nanay, walang pagkakamaling ito. Ang estilo ng pagsulat na bahagyang nakatagilid, bawat titik ay tila ginawa ng maingat. Kinagat ko ang aking labi, pilit na binasa sa mahina ang ilaw. Charmen, kung mababasa mo ang malinyang ito, tiyak na wala na si Nanay. Naupo akong biglang sa malamig na lupa. Isang pangungusap lamang ngunit nagulantang ang aking buong mundo. Ang ulan sa ibabaw ng lupa ay patuloy na umaagos. Ang bahay sa itaas ay tahimik pa rin. At ako, sa ilalim ng silong na ito, niyayakap ang notebook ni Nanay, naririnig ang isang bagay ng malinaw. Ang aking buhay, mula sa sandaling iyon, ay hindi na maaring bumalik tulad ng dati. Umupo akong nakasandal sa malamig na dingding. Ang mga kamay ay niyayakap ang notebook ni Nanay tulad ng huling init sa mundo. Sa ibabaw, ang lumang bahay ay tahimik na tahimik. Sa harap ko, ang magolbar at ilang kahon ng bato ay naroon pa rin, nakahandusay ng tahimik tulad ng hindi kailanman umiral.
Ngunit lalo pang naintindihan ko ang kayamanang iyon ay nagulantang lang sa atin sa simula. Ang tunay na gustong iwanan ni nanay ay nasa bawat linya ang sulat na ito. Pinunas ko ang mata gamit ang kamay, huminga ng malalim at binaling ang susunod na pahina. Ang pagkakasulat ni nanay ay hindi mahaba ngunit bawat salita ay malinaw. Humingi siyang tawad para sa paglilihim sa loob ng maraming taon. Sinabi niya na ang pamilya natin ay hindi kailanman mahirap tulad ng inakala ko. Sa mga taon ng aking pagdadala, naisip ko na si nanay ay nagtitipid dahil wala na talaga siyang hawak kaya binubura ang mapagkakamali sa damit. Pinag-isipan ang bawat kilong ng bigas, bawat sentimong gamot. Ngayon ay nalaman ko hindi pala iyon ang totoo. Sadyang ganun ang pamumuhay niya. Sadyang pinakita sa lahat na ang tahanan namin ay wala ng kayamanan upang walang mag-usisa at manggulo. Kinagat ko ang labi hanggang sa masaktan. Buong kabataan ko, inawa ko si nanay, inakala kong tunay kaming mahirap. At ngayon nalaman ko naktiis si nanay sa harap ng lahat para lamang maprotektahan ako. Talagang ganun ang maging ina, maraming bagay ang hindi sinasalita, ngunit ang buong buhay ay pag-alaga sa anak. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Sinabi ni nanay na ang magolbar sa silong ay hindi basta-basta maring ilabas, iyon ay bahagi lamang ng kayamanang mula sa ninuno. Kung ilalabas ng maling oras at sa maling tao, hindi iyon naiba sa paglalagay ng ilaw sa gitnang gabi para malaman ng magnanakaw ang daan. Nasaksihan niya ang ganyan kabangis ng kasakiman ng tao kaya pinili niyang mamuhay sa anino. Ang matao sa labas ay nagakala na siya ay mahina ngunit nagtitiis lang siya para makapamuhay ako tulad ng isang karaniwang tao. Pagkatapos ay nabanggit ni nanay si Andres. Isinulat niya na mula pa sa unang pagkakataon na sumunod si Andres sa akin sa pototan para makilala ang pamilya, hindi siya nakaramdam ng kapayapaan. Inilarawan ni nanay ang kanilang unang pagkikita, si Andres na nakasuot ng puting polo, hawa ang basket ng prutas. Ang bibig ay palaging ngumingiti at nagbibigay ng paggalang. Noong una, nagmamalasakit akong may kasama at naisip kong nakahanap ako ng isang tapat na lalaki. Ngunit sa notebook ay ibang-iba ang sinulat ni nanay. Sinabi niya na nagtanong si Andres ng sobra, hindi ang uring pagtatanong na panlipunan lamang, kundi nagtanong ng mabuti tungkol sa bahay, tungkol sa kung anong trabaho ang lolo ko noong nakaraan, tungkol sa lupa sa likod ng tahanan at kung sino ang may-ari nito noon, tungkol sa kung may malumang dokumento si nanay. Isang taong normal na dumarating para sa unang pagbisita ay magtatanong lang ng ilang bagay sa pamilya. Ngunit ang katanungan ni Andres ay parang nagtatratse ng landas. Natihilan ako. Ang makatanungang iyon ay biglang lumabas muli sa aking isipan, malinaw tulad ng kahapon lang. Kailan pa na tayo ang bahay ninyo? Tia, noon daw ay malaking negosyante ang lolo ni Carmen, no? Maganda ang presyo ng lupa dito ngayon, siguro. Noong araw na iyon, naisip ko na nagtatanong lang siya para may mapag-usapan sa masayang paraan. Si nanay naman ay iba. Nakita niyang isang tingin at naalala. Isinulat pa ni nanay ang isang pangungusap na pinalamig ang aking likod. Ang isang manugang na nagmamahal sa asawa ay mapapansin kung ano ang gusto at kinatatakutan ng kanyang minamahal. Ngunit ang binatang iyon ang bahay ang pinagmamasdan niya kaysa sa iyong anak. Hiniklap ko ng bahagya ang notebook at huminga ng malalim. Sa loop ko, ang maalaala ng simula ng aming pagkakilala ay nagbago tulad ng isang pinggan na biglang basag ng mahaluan ng mainit na tubig. Ngayon ay naintindihan ko may mga bagay na kapag nagmamahal ka, tila normal ang lahat. Kapag nagising ka na, lahat ay may palatandaan. Ngunit hindi pa dun titigil si nanay. Sumulat siya na palihim niyang nakpadala ng tao para makakakuha ng impormasyon tungkol sa pamilya ni Andres, hindi para manghimasok kundi dahil ang kutob ng isang ina ay hindi mapipigilan. Sa pamamagitan nga isang lumang kakilala, nalaman ni nanay na ang pamilya ng kabilang panik ay may ilang usapin na hindi malinaw sa mga papeles. May mga taong nagtayo ng pangalan para sa lupa ng iba. May mga transaksyon na mahirap unawain para sa mga nasa labas. Hindi sapat para magreklamo sa pulisya, ngunit sapat para sa isang taong nakadanas ng mundo na maintindihan hindi simple ang pamilyang iyon.
natigilan ako at tumingin sa lupa ng silong. At gayunpaman, sa loob ng maraming taon, naisip ko na masyadong mahigpit si nanay kay Andres dahil mahal niya ako at natatakot siyang mahirapan ang anak niya sa asawa. Minsan ay nagalit pa ako kay nanay at sinabihang sobra siyang minomolestiya ang tao. Habang naalala ko ito, naramdaman ko ang sakit na tulad ng matalas na karayom. Talagang totoong salitaeng matatanda ang managmamahal sa iyo ay nagbabala at iyon pa ang tinatawagang masyadong maingat kapag tinuruan ng buhay. Malalaman mong bawat salita ang ina ay nakmula sa sarili niyang dugo. Binalin ko pa ang isang pahina. Ang kamay ni nanay sa bahaging ito ay bahagyang mas mabigat, parang pinilit niya ang sarili sa pagsulat. Hindi ko naisalita sa iyo ang lahat noong panahong iyon dahil natatakot ako kung sasabihin ko maaring ipagkalaban mo ang asawa mo at mapalamang ang sikreto. Mas pipiliin ko na magalit ka sa akin kaysa masapit kang kapahamakan. Nagpiyak akong malakas, hindi ang uring pag-iyak na punong hiyaw, kundi ang tubig na patuloy na dumadaloy ng walang ingay, mainit. Buong buhay ko, naisip ko na walang nakakaalam sa aking tunay na nararamdaman. Ngayon, habang nakaupo sa malamig na silong na ito, nalaman ko na may isang taong umalam sa akin ng higit pa sa lahat. Pinili lang niyang masaktan ako noon para iligtas ako sa hinaharap. Pinunas ko ang luha, nagsumikap na mabasa ang natitira pa sa pahina. Habang nagpatuloy ang pagbabasa, naging malinaw sa akin ang isang bagay. Ang aking kasal ay hindi nagsimula sa isang magandang pagtatagpo tulad ng inakala ko noon. Mas katulad itong isang laro sa pinalong chess, dahan-dahan, maingat sa bawat hakbang, hindi maingay ngunit matatag. Umupo ako sa gitnang silong ni nanay at naramdaman ang lamig mula sa balat hanggang sa buto. Sa labas ng bahay, ang ulan ay patuloy na tumatak sa terasa. Sa aking isipan, ang mukha ni Andres noong na kaming nakakilala, noong kasal namin, noong dahan-dahang hinawakan niya ang aking kamay nang tumulong siyang malagpasan ang isang genggeng sa tubig. Noong umupo siya sa tabi ng aking kama matapos ang miscarriage, lahat ay paulit-ulit na lumabas at pagkatapos ay nagbago ang hugis. Sinabi ng mga tao na nagbabago ang puso ng tao. Ngayon lang ako tunay na naintindihan minsan ay hindi nakbabago ang puso ang tao. Ang tunay na mukha lang nila ang lumabas sa wakas. Matapos basahin ang unang ilang pahina, nabalik ako sa katotohanan. Ang luha ko ay natuyo, naiwan ang dalawang pisngi na malamig, muli ay humawak ako ng flashlight. Binaliin ang ilaw sa paligid ng silong. Nanay, kung may natitira ka pa, ipakita mo sa akin. Ang ilaw ay dumating sa likod ng orasyon sa dingding malapit sa gilid ng mesa at biglang natigilan ako. May isang tile na bahagyang kaibang kulay kaysa sa mga kapit nito. Iba ng husto kahit sino ay mapapansin. Para sa isang taong lumaki sa bahay na ito tulad ko, ang maliit na pagkakaibang iyon ay sapat para mapansin. Nilapitan ko ito at ginagamit ang dulo ng aking daliri para subukan. Totunga ang gilid ng tile ay may napakamanipis na agwat. Tumibo ng malakas ang puso ko. Kinuha ko ang screwdriver na nakalimutan ni Mang Totoy sa tabi ng mesa, siniksik sa agwat at dahan-dahang kinilis. Ang tile ay halos agad na bumalik. Sa loob ay isang maliliit na espasyo na sapat para sa isang kamay ng isang matatandang tao. Inilapit ko ang flashlight at nakita ko ang dalawang bagay na mayos na nakalagay sa loob, isang lumang tansong susi at isang business card na nakabalot ng plastik. Kumuha ako ng may nanjinginig na kamay. Ang business card ay luma na, ang mga gilid ay sira-sira, ngunit ang mga sulat ay malinaw pa rin. Reyes Rare, Collections Arturo G. Manansala, Quiapo, Maynila. Tiningnan ko ang business card na ito na ang likod ko ay nangingilabot. Si nanay ay halos hindi nakaroon ng hindi mapakakatiwala ang kaunayan. Ang tahong isinulat niya ang pangalan, address at itinago sa likod ne orasyon sa silong tiyak na hindi ordinaryong tao. At ang lumang tansong susi, mabigat ito sa kamay, matibay ang katawan, ang dulo ay may lumang disenyo, hindi katulad ng susi ng bahay o kahon. Paulit-ulit ko itong ibinalik ngunit hindi ko mahulaan kung para saan.
Ngunit naintindihan ko ng malinaw ang isang bagay, ang ginto sa silong ay kahanga-hanga, ngunit hindi iyon ang pinakaingat na bagay ni nanay. Pinalayo niya ako para sundan ang susunod na landas. Umupo akong muli sa lupa, ang business card sa tuhod, ang isip ko ay gusot tulad ng sinulit. Sa loop ng isang gabi, mula sa babaeng itinatapon ng bahay ng kanyang asawa ng may 2 kahon ng lumang gamit, naging isa akong tao na nakaupo sa gitna ng silong na punong ginto ng kanyang ina, nagbabasa ng diary ng ina at sinisundan ang mga palatandaan tulad ng isang taong nasa loob ng isang maze. Talagang mapanlinlang ang buhay sa ilang mga likha, wala kang panahon na huminga. Ngunit matapos ang gulat, nagsimula na akong mag-isip ng malinaw. Kung naiwan ni nanay ang pangalan ni Arturo Manansala, ibig sabihin ay nagtiwala siya sa taong ito. Kung may susi na kasama, ibig sabihin ay may bagay pa na hindi pa nababuksan. Kung isinulat ni nanay ang lahat tungkol kay Andres at kay Josie, tiyak na inunawa niya na maaring kailangan ko itong sundan ng mag-isa. Sa madaling salita, si nanay ay nagdulot ng malandas ng kaligtasan. Naisip ko iyon at biglang naramdaman ang pagkakayot sa ilong ko. Buong buhay ko, ang pinakaikinatutulik ko ay ang hindi ko nasama si nanay ng mas madalas sa mga huling taon niya. Ngayon, habang nakaupo dito, naintindihan ko na mayroon na palang taong nagmahal sa akin ng damadahan. Pinasan ang pinakamabigat na bahagi. Mahigpit ko pinigwang ang tansong susi sa palat ng kamay. Malamig ang metal ngunit nagpagaising sa akin. Hindi ako maaring umupo dito hanggang umaga at umiyak pa. Una ay kailangan ko itong itago muli. Ang silong na ito ay ganap na hindi dapat malaman ng iba. Kung ang sinulat ni nanay ay totoo, kung si Andres at Josie ay matagal nang nakplano, mas kaunting tao ang nakakaalam kung ano ang natuklasan ko. Mas mabuti, kinuha ko ang notebook at inilagay sa bag. Ang tansong susi at business card ay sa pinakaloob na bulsa. Pagkatapos ay sinuri ko muli ang silong. Inaalala ang posisyon ng mesa, ang makahon, ang dingding ng ginto, ang espasyong may kahoy na inalis ko. Nang mayos na lahat, umakyat na ako sa hagdan. Ang hangin sa ibabaw ay mahalumigmig ngunit mas madaling hinga kaysa sa ibaba. Maingat na muling inilagay ang kahoy na panel, ibalik ang ngatile sa tamang posisyon. Takpan nga alikabok ang nga agwat. Ang aking kamay ay nanginginig pa rin habang ginagawa ito. Ngunit ang isip ay naging mas malinaw ng kakaiba. Marahil kapag walang nang pupuntahan ang tao, natututo na siyang mag-ingat. Matapos ikandado ang lahat, hindi na ako natulog sa bahay. Ang bahay ni nanay ay ang pinakasigurong lugar para sa akin, ngunit ng gabi na iyon, alam ko na hindi pa ako sapat ang kapayapaan ng isip para mahiga sa gitna ng napakaraming lihim. Kinuha ko ang 2 kahon, umupang malit na silid malapit sa terminal. Malit ang kwarto, may kulay na berde ang dingding. Ang electric fan sa kisame ay umiikot ng maingay, ngunit kahit maliit na ingay nga tao sa hallway ay nakatulong para hindi ko marinig ang sariling tibok ng puso. Humiga ako ngunit hindi matakpan ang mga mata. Ilalabas ni Andres sa korte ang mga talaan ng aking therapy. Inilabas nila ang aking sakit bilang sandata. Malapit na sa umaga, umupo ako. Inilabas ang business card mula sa bag at tiningnan sa huling pagkakataon. Ang ilaw ng bedside lamp na mapunggay ay sumasalamin sa lumang sulat. Dahan-dahan ko itong pinunas ang pangalang Arturo Manansala at muling inilagay sa bag. Bukas, pupunta ako sa Maynila. Hindi para tumakas kundi para sundin ang landas na dahan-dahang binuksan ni nanay para sa akin mula pa noon. Umalis ako sa lodging house ng maaga pa lang sa umaga. Habang ang pototan ay natatakpan pang hamok mula sa magdamag na ulan, dala ko lang ang bag, ang notebook ni nanay, ang lumang tansong susi, at ang business card. Ang 2 kahon ng gamit ay naiwan sa reserbasyon ng lodging. Sa ngayon, ang ilang damit at mga lumang gamit ay hindi na mahalaga. Ang pinakakailangan ay ang isipan na malinaw at ang mga paa na matibay. Punong tao ang bus patungong Maynila. Nag-usap-usapan ang Macau, natutulog, kumakain ng pandesal, nagsascroll sa telepono. Lahat ay may sariling direksyon.
Ako lang ang nakaupo malapit sa bintana nang may mabigat na puso. Habang papalapit ang lungsod, lalong tumitibok ang aking puso. Hindi ko alam kung sino si Arturo Manansala, hindi ko alam kung nandun pa siya, at lalo na ay hindi ko alam kung ano ang naiwan ni nanay. Ngunit sa puntong ito, hindi na ako makakabalik. Ang Reyes Rare Collections ay naroon sa isang lumang kalye sa Quiapo, Maynila. Ang scene nito ay kupas na, halos kalahati na ang manakapin na titik na nalaglag. Kung hindi mo mabusisi na titingnan, madali mong mapalampas ito. Makipot ang pintuan ng tindahan, madilim ang loob kaysa sa labas. Amoyng lumang kahoy at kalawang na bakal, magkasama. Isang electric fan sa mesa ang umikot ng may kabanalan, nagpapayanig ng mga papel na nakarolyo. Sa likod ng counter ay isang lalaking may puting buhok. Halos 60 taong gulang na, tuwid ang likod, malalim ang mamata. Inubos niya ang kanyang panahon sa pagbabasa ng ledger, ngunit nang marinig ang tunog ng aking mapaa, tumingala siya at sa unang tingin na iyon, naramdaman ko ang pagpiga ng aking puso, hindi dahil sa takot kundi dahil ang tingin na iyon ay hindi nagpapahiwatig ng pagkagulat. Parang naghihintay siya sa tamang araw na ito. Tumayo ako sa harap ng counter at ibinaba ang business card. Naghahanap po ako ni Ginoong Arturo Manansala. Tiningnan niya ang business card, pagkatapos ay tiningnan ng mabuti ang aking mukha. Ang tingin na iyon ay hindi nangangusisa, mas katulad ng paghahanap ng isang pamilyar na mukha sa ilalim ng taon. Matapos ang ilang segundo, dahan-dahan siyang nagtanong, "Ikaw si Carmen, ang anak ni Mang Rosita?" Nang marinig ko ang kanyang tawag kay nanay sa pangalang iyon, sumikip ang aking lalamunan. Tumango ako. Tumahimik siya sandali, pagkatapos ay dahan-dahang huminga. Kaya pala dumating na rin ang araw na maghanap ka dito. Isang pangungusap lamang, ngunit nangalumo na ang aking mga mata. Pinigwang ang talingbag, sinabihan ang sarili na huwag matanggal ang lakas ng loob. May naiwan po ba si nanay sa inyo, Mang Arturo? Hindi siya agad sumagot. Lumabas siya mula sa counter, ibinalon ang bintana ng salamin, at binaliktad ang tanda mula bukas patungong sarado para sa tanghalian. Pagkatapos ay nagbuhos ng basong tubig para sa akin. Ang bawat galaw niya ay dahan-dahan at matibay, tulad ng taong sanay na panatilihing mahinahon sa harap ng malalaking bagay. "Umupo ka, anak. Ang kwentong ito ay hindi maaring marinig ng nakatayo." Umupo ako sa lumang kahoy na upuan sa harap ng counter. Ang mga kamay ay nakapatong sa tuhod, ngunit nanginginig pa rin. Hinukay ni Mang Arturo ang isang kahon mula sa ilalim ng mesa at inilabas ang isang makapal na puting sobre, lumang na. Sa labas ay 2 salita lamang ang nakasulat sa pamilyar na kamay ni nanay, "Para kay Carmen." Sa sandaling makita ko iyon, halos umiyak na ako ng labis. Itinula niya ang sobre patungo sa akin. "Naiwan ng nanay mo noong matagal na. Pinagbilhin siyang ibigay lamang sa iyo kapag ikaw mismo ang naghanap, hindi ang kahit sinong kumatawan." Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay ilang maingat na nakabalot na papel. Ang unang pahina ay isang photocopy ng resultang pagsusuri ng gamot. Sa sandaling makita ko ang ilang mapangkat ng termino, sumasalamin ang aking puso. Ang isinulat ni nanay sa notebook ay hindi isang malabong kutob, tunay siyang palihim na nagpanatili ng katibayan. Sa ibaba ay isang maliit na papel na may panggalan at tiraan NG isang tao, Rodrigo Salazar. Tumingala ako, ang boses ay mababa. "Sino po ito, Mang Arturo?" Sumisinag ang kanyang mga mata habang tumingin sa labas ng pintuan, parang inaalala ang mga nakaraang pangyayari. "Isang taong utang ng buhay sa nanay mo." Pagkatapos, hiniling niyang bantayan ang ilang bagay sa paligid mo, lalo na ang manggagawi ni Andres. Sa pagdinig sa panggalang Andres mula sa bibig ng iba, parang may bagay na humihigpit sa aking dibdib. Muling tiningnan ako ni Mang Arturo, tuwid at malinaw. Nung ikay nasa 3 baitang pa lang ng high school, may mga taong nagliligid na sa bahay sa Pototan. Maraming nagsabing magnanakaw, ngunit ang nanay mo ay nag-isip ng iba. Sinabi niya hindi ang lumang bahay ang tinitingnan ng mataong iyon.
Ang tinitingnan nila ay ang nasa ilalim ng bahay na iyon. Nanginik ang aking katawan na alala ang silong, ang dingding ginto, ang maliit na mesa at ang notebook na nakabalot ng luma. Kaya pala, matagal na palang nabubuhay si nanay sa pag-ingat na iyon habang akong bulak tulad ng isda sa loop ng lambat. May nang naktanong si Mang Arturo, bumaba ka na ba sa loob? Tumingin ako sa kanya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na tunay na naktiwala si nanay sa kanya. Dahan-dahan akong tumango, hindi siya nagpakita ng kasakiman ni hindi naktanong kung gaano karaming ginto ang naroon. Ipinikit niya ang mga mata sandali, tulad ng isang taong nagpapatunay ng pinahinalaan niya ng matagal na, kaya kailangan mong magmadali. Ang ibang tao ay maaring nakaamoy ng galaw. Mahigpit ko pinigwang ang hilid na sobre. May sinabi pa po ba si nanay sa inyo? Umiling si Mang Arturo. Isang pangungusap lang ang sinabi niya, huwag hayaang magtiwala ng mabilis ang iyong anak ngunit huwag din hayaang isiping siya ay nag-isa sa mundo. Sa pagdinig niyon, yumuko ako. Ang luha ay nagsimulang bumaba. Buong panahon na lumipas, naisip ko na isa akong babaeng itinatapon ng asawa niya sa daan. Pinalayo ng kapatid na ampon. Tinapakan ng pamilya ng asawa. At ngayon, sa lumang tindahan ng koleksyon na ito, nalaman ko na dahan-dahan ay palihim na itinali ni nanay ang ilang lifebuoy para sa akin. Dumatingon lang ako sa panahon na halos malunod na sakalang nakita ang maito. Itinaas ni Mang Arturo ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang tinig ay matibay. Mula ngayon, magsalita ng kaunti, mag-isip ng mabuti bago magtiwala at makipagkita kay Rodrigo ng lalong madali. Tumango ako. Ang lalamunan ay mahigpit ngunit sa loob ay isang pakiramdam ang nagpapalitan hindi na ang matinding kawalan ng pag-asa tulad ng manakalipas na araw, kundi tulad ng isang maliit na baga na kinalas mula sa abong malamig. Kinuha ko ang sobre, tumayo at nagpasalamat kay Mang Arturo. Bago ako lumiko para lumabas, tinawag niya ako ng dahan-dahan. Natigilan ako, tiningnan niya ako mahigpit ngunit mabait ang tingin. Ang nanay mo ay naktis ng matagal hindi dahil mahina siya. Ikaw rin ay ganun, huwag hayaang isipin ng maiyon na mari kanilang yurakan ng walang kahihinatnan. Lumabas akong tindahan sa kalsadang Maynila sa katanghalian, maingay, aligaga, puno nga sasayan. Ngunit mula nang lumabas ako sa Reyes Rare Collections, naramdaman ko nang aking mga paay hindi na kasing bigat ng dati. Mga kababayan, mga nakinig hanggang dito, alam ninyo na may mga pakabuwal na pumupunit sa tao. Ngunit mayroon ding makamay na palihim na iniiwan para sapat ang lakas nating tumayo ulit. Kung sa katayuan ko kayo, pipiliin ba ninyong tumahimik at lunukin ang sakit o hahanapin ninyo ang katotohanan hanggang sa dulo? Mangyari po na mag-iwan ng salita sa ibaba. Ang tirahan ni Rodrigo Salazar ay nasa isang maliit na eskinita sa Mesa, Maynila. Sumakay akong jeepney mula Quiapo patungo doon. Ang puso ay nangungumot tulad ng isang taong bubuksan ang isang kahon na maaring maglaman ng gamot o kaya ay panghuling patalim. Nakita kami ni Rodrigo sa isang lumang kapehan sa tabi ng palengke, mababa ang kisame, harapang may ilang na tuyang orkidya. Umupo siya sa pinakalob na mesa, payat, mapuyat ang balat, maliwanag ngunit mapagdampi ang mamata. Nang makita akong pumasok, tumayo siya at hilang ang upuan para sa akin. Ang boses ay bahagya lamang marinig. Si Carmen ka ba, anak? Tumango ako. Tiningnan niya ako ng isang sandali. Kamukha mo ang nanay mo ng kabataan niya. Sa pagdinig ng pangungusap na iyon tungkol kay nanay, naramdaman ang pagkakayot sa ilong ko ngunit hindi ko pahintulutan ang sarili na lumambot. Umupo ako ng tuwid. Inilabas ang maliit na papel na may kanyang pangalan at inilagay sa mesa. Naiwan ni nanay ang pangalan mo. Sabihin mo sa akin ng tuwiran kung ano ang alam mo. Tumango si Rodrigo. Hindi siya nakpaligoy-ligoy. Marahil ang taong nakaranas ng maraming bagay ay naiintindihan ang mga itinulak sa dulo ay hindi na nangangailangan ng malambot na pagpapakilos bago magsalita ang katotohanan. Ikinwento niya na noong araw ay tinulungan siya ni nanay ng mahirap ang kanyang buhay.
Nang lumipas ang mataon at bumuting kaunti ang kanyang sitwasyon, paminsan-minsan siyang dumadaan para magtanong, mga 10 taon na ang nakakaraan tama nung sinimulan ko ang pakikisa kay Andres. Si nanay ay palihim na hiniling sa kanya na bantayan ang ilang bagay. Una ay dahil ang lalaking iyon ay tumingin ng masyadong mabilis sa lahat. Anong nakita mo? Tumingin ng diretso si Rodrigo sa akin. Ang lalaking si Andres ay hindi lumapit sa iyo tulad ng isang taong nagmamahal at pagkatapos ay nagpakasal, pinili kaniya ng may layunin. Ang pangungusap ay tulad ng martilyo na tumaob sa mesa. Sinabi niya na maingat na lumapit si Andres sa akin, hindi nagmamadali, hindi nagpapakita. Pinili niya ang eksaktong uring lalaking madaling matangkilik ng isang babaeng tulad ko noon, mabini, nagbibigay daan. Bawat salita ay tama lang ang sukat, ngunit sa likod ng balat na iyon, palihim niyang sinisiyasat ang pinanggalingan ng pamilya ko sa panik ng aking ina, ang bahay sa Pototan, at lahat ng lumang relasyon ni nanay. Ngumiti ako ng mapait habang naririnig ko ito, ngunit tumunog ang ngiti ko na tuyo tulad ng dahon. Noong una ay iniisip ko pa na mabuting tao siya. Bumulong si Rodrigo. Ang malalim na nakplaplano ay bihirang magpakita ng maaga. Ibinigay pa niya sa aking kaalaman na pagkaraan ng ilang taon ng aming kasal nang iniwan ko na ang trabaho at nagkonsentra sa pag-alaga ng tahanan, sinimulan ni Andres na itanggal ako sa mahahalagang bahagi ng pananalapi. Sa simula ay magtahimik ka muna habang hindi ka sanay, pagkatapos ay ang malibrong account ay hawak ko na. Pagkatapos ay ang kumpanya ng construction materials sa lungsod ay nagkaroon ng mga bagong kasama, mga bagong katrabaho, mga bagong papel na hindi ko nahawak. Lahat ay nangyari ng maayos tulad ng tubig na dumadagsa. Nang mapansin ko, ang bahagi ng aking trabaho ay naroon na sa likod ng maraming pangalan ng iba. Sumikip ang aking dibdib. Totunga. Noong una ay kasama ko si Andres sa pagkwenta ng mga utang. Nagtatrabaho hanggang hating gabi para isara ang malibro. Pagkatapos ng miscarriage, ang isip ko ay gusot, ang katawan ko ay mahina, at lalo pang ipinakita ni Andres na magmahal na asawa. Magtahimik ka na, hawak ko na lahat. Kapag gusto mo nang magtrabaho, sabihan mo ako. Matamis ang tunok, ngunit kapag lumipas na ang panahon, naging mapait na. Nang dumating kami sa korte, nalaman ko na ang bahay sa Molo, ang mapondo, ang lahat ng aking koneksyon sa kumpanya, nalinis na ang lahat. Hindi siya nanalo dahil mas magaling kaysa sa akin sa huling sandali. Nahukay siya ng hukay ilang taon na ang nakakaraan. Inilabas ni Rodrigo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bunton ng mga photocopy at itinulak sa akin. Wala sa akin ang lahat, ngunit ang ito ay sapat para maunawaan mo ang landas ng mapangyayari. Yumuko ako para tingnan ilang impormasyon ng paglilipat ng pangalan. Magapit sa nakakatwa ang pagkatugma sa bawat kaganapan sa aking buhay. May papel na lumabas pagkatapos ng aking pag-ospital para sa pagbubuntis. May papel pagkatapos na tuluyan akong huminto sa trabaho. May papel na malapit sa panahon ng diborsyong proseso. Bawat isa ay parang karayom na bumabaon sa aking nga alaala. Tumingala ako. Labi ay tuyo. Ano ang tunay na layunin ni Andres? Pralang ba? Umiling si Rodrigo. Kung pralang ang pakay niya, hindi siya titiis ng ganon katagal. Binaba niya ang boses. Tiningnan ako ng diretso tulad ng isang taong natatakot na mapalagas ang kahit isang salita. Sa palagay ko, kailangan niya ng isang bagay para mapaktibay ang ibang bahagi. Maaring mga orihinal na dokumentong papel, maaring isang notebook. Kung wala ang mga iyon, hindi niya maaring lunukin ang lahat ng maayos. Biglang tumibok ang puso ko. Ang makapal na notebook na nakabalot ng tela ni nanay sa loob ng aking bag ay tila bigla na parang nabigyan ng bigat. Bago pa man ako makapagtanong ng dagdag, nag-vibrate ang telepono ni Rodrigo. Tiningnan niya ang screen. Ang mukha ay biglang nagmadilim. Nakinig siya ng ilang segundo nang hindi nagsasalita, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Nangyari na. Nanigas ang aking pulso. Anong nangyari? Tumayo siya. Ang tinig ay nagmamadalin ngunit nananatiling mababa.
Sinabing di tao ko na ang van ni Andres ay nakaparada na sa harap na bahay ni nanay mo sa pototan. Bumulusok akong tumayo, ang upuan ay sumibat sa sahig ng tile at nakmalakas ng ingay. Sa isip ko ay isang katotohanan lamang ang natitira. Naamoy na niya ang galaw, maaring hindi pa niya alam ang lahat, ngunit tiyak na naamoy na niya ang lihim. At kapag kusang loob na pumunta si Andres sa bahay na iyon, ibig sabihin ay ang bitak sa paligid ng aking buhay ay hindi nagtapos sa papel ng diborsyong proseso. Tiningnan ko si Rodrigo ng diretso. Kailangan kong bumalik agad. Tumango siya ng hindi pumigil. Isang maikli lang na pangungusap ang sinabi na mabigat tulad ng bato. Mula ngayon, huwag mo na siyang tingnan bilang dating asawa mo. Tingnan mo siya bilang isang taong hinahanap ang bagay na natuklasan mo. Kasama si Rodrigo, bumalik kami sa pototan sa kasamang hapon. Sa buong biyahe, halos wala akong sinabi. Ang sasakyan ay nakmamadaling sa basa-basang pangunahing daan, makabilaan ay palayan at mga puno na walang katapusan. Gayunpaman sa isip ko, walang isang damong lumabas. Inisip ko lamang ang silong sa ilalim ng trasa, ang notebook ni nanay sa bag ko at ang van ni Andres na nakaparada sa harap ng bahay tulad ng isang aso na nakasniff ng dugo. Paminsan-minsan lang nagsalita si Rodrigo sa tabi ko. Pagdating doon, manatiling kalmado. Tumango ako, ngunit alam ko rin ang sarili ko na ang aking pagnanasang mapanatiling tahimik ay hindi simpleng kalmado. Ito ay pagsisikap na hindi mabukulan sa kalagitnaan ng landas. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng maliit na eskinita, dusk na, ang gate ng bahay ni nanay ay nakabukas ng bahagya, ang ilaw sa sala ay nagliliyab, nagpapahiwatig ng mapuputlang dilaw na liwanag sa bakuran. Sa simpleng pananaw mula sa labas, naramdaman ko na ang katawan ko ay nag-init. Ang bahay na ito ay dati ay lugar na para lang sa mga alaala ni nanay at sa akin. Ngayon ang mga pang-iba ay naglalakad doon nang wala sa oras at pinilit na naging masikip at marumi ang lugar. Sinabihan niya akong pumasok muna habang siya ay natitira sa dulong eskinita para manood. Hinahawakan ang talingang bag na malapit sa katawan, lumakad ako papasok ng gate. Pagpasok ko sa sala, nakita ko si Andres na nakatayo malapit sa lumang kahoy na mesa ng sala. Si Josie ay nakaupo sa gilid na upuan. Ang makamay ay hinihimas ang tela ng kanyang damit na buntis. Ang mukha ay maamo at nakakayamot. Parehong lumingon sa akin. Walang nagulat. Walang nagtanong kung bakit ako bumalik ng biglaan. Ang katahimikang iyon ang pinakanakakatakot, parang nagbihis na sila ang maskara bago ako pumasok. Si Andres ang nagsalita muna. Ang tinik ay mababa at maingat tulad ng dating asawang may malasakit. Narinig ko na ikaw ay bumalik dito nang mag-isa, kaya pumunta na ako para tingnan mo. Matagal nang walang tao ang bahay na ito, baka hindi ka makaakma. Inilagay ko ang bag sa upuan, pilit pinayapang ang mukha. Nagbabalik ako sa bahay nanay ko, anong hindi maakma. Agad na sumagot si Josie, ang tinik ay matamis tulad ng pinakintab na asukal. Ate, nag-aalala talaga ako sa inyo. Baka ikaw ay sumama pa ang loob. Nag-isa ka lang dito sa ganitong malawak na bahay, paano ka rin kung may mangyari? Hanggang doon na siya nagsalita. Tumingin ako ng diretso. Ang tingin ko ay siguro ay masyadong malamig dahil ang susunod na salita niya ay natigil na sa labi. Mula nang marinig ko ng may sarili niyang bibig na ang batang nasa tiyan niya ay anak ni Andres, hindi ko na kaya pang tawagin siyang kapatid. Ang matao sa labas ng pamilya ay kahit mangagat sa iyo ay masakit lang sandali. Ngunit ang uri na pinalaki mong may pagmamahal at pagkatapos ay tumalikod at ginawan ng ganun, ay kumukuha ng sakit hanggang sa buto. Dahan-dahan na naglakad si Andres sa buong sala. Ang mata niya ay mabilis na nagsiyasat sa sahig ng trasa, pagkatapos ay bumalik sa akin. Maliwanag ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito ipinakita. Marami ang sumira sa bahay na ito. Nakita ko na ang ilang bahagi ng lumang tiles na mukhang nabunutan. Hayaan mo na kami nga manggagawa para ayusin, baka mapanganib ang pahuhukay. Isang malakas na tibok ngang puso ko. Kaya pala ay napansin na niya ang trasa. Tiningnan ko ang direksyon ng kanyang pagtingin, na intindihan ko na hindi pa siya sigurado.
Kung sigurado na siya, hindi na siya nakatayo doon na nagtatapon ng mga salita tulad ng mangingisda. Ngumiti ako ng bahagya. Lumang bahayang nanay ko, iyan ako na ang bahala, hindi kailangan ng abala. Bahagyang umikot si Josie at dahan-dahang lumakad patungo sa terasa. Ang kamay ay nakatulong sa tiyan. Ang mga mata ay tininingnan ang bawat tila tulad ng isang taong nakahanap ng nakamarkang lugar. Nagpanggap siyang walang layunin, ngunit ang ganitong uringang walang layugang paglakad ay mas nakakakilabot. Tumayo ako ng mabilis. Dito lang tayo sa sala. Ang bahay na ito ay hindi lugar para sa pagsisiyasat. Lumingon si Josie. Ang ngalabi niya ay nagmimistang gustong umiyak. Bakit ganon ang sabi mo, ate? Nag-aalala lang ako. Mula ngayon, huwag mo nang gamitin ang salitang iyon sa harap ko. Naging matigas ang hangin sa sala. Ang ilaw na dilaw ay humahampas sa bawat mukha. Bawat isa ay nanatiling tahimik. Nalaman ko na hindi ko sila mapalayas gamit ang lakas, ngunit alam ko rin na habang napapanatili ko ang katahimikang ito, magsasalisa sila. Ang mga ngaso ang pinakanatakot kapag ang kanilang biktima ay hindi na tumatakbo sa inaasahang direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Andres ang susi ng sasakyan. Ang tinig ay naging malamig na, "Sige, kung gusto mong manatili dito, manatili. Ngunit kung may mangyari, huwag na akong sisihin." Tiningnan ko siya ng diretso. Isang bagay lang ang sisisihin ko noon pa man ay hindi ko nabasa ng tama ang tao. Natihilan si Andres. Ang pangganilya ay nanigas. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya, ang malambot na balat ng kanyang ekspresyon ay nagsimulang mabasag. Hinila ni Andres si Josie. Ito ay nagpalingon muli sa terasa ng isang pagkakataon pa bago lumabas ng gate. Ang tunog ng sasakyan ay sumiklap sa labas ng eskinita at nagunti-unti. Nakatayo ako sa gitna ng sala ni nanay. Ang pawis na malamig ay nakbasa sa likod ng aking damit. Sa sandaling iyon, tunay na naintindihan ko, hindi pa nila alam kung ano ang natuklasan ko, ngunit alam na nila ng sigurado na may lihim sa ilalim ng bahay na ito. At mula sa sandaling iyon, ang paghaharap namin ay hindi na tungkol sa nakaraang mag-asawa o sa kapatid na ampon. Ito ay isang laruan ng kung sino ang matagal na mapangalagaan ang kanyang makard at sino ang mauna sa pagpapakita ng kanyang kamay. Sa sandaling mawala si Andres sa dulo ng eskinita, mabilis na pumasok si Rodrigo. Tinanaw ang aking mukha sa isang tingin at nagtanong, "Naghihinala ba siya ng marami?" Umiling ako, ngunit ang aking makamay ay malamig pa rin. Hindi pa niya sigurado, ngunit alam na niya na may bagay sa ilalim ng bahay na ito. Tumango-tango si Rodrigo. Ang mukha ay lalo pang nagmabigat, kaya kailangan nating mauna pang isang hakbang. Naikandado ko ang gate, sinigurado ang pintuan, pagkatapos ay bumalik sa loob ng bahay. Ang sala ni nanay sa ilalim ng dilaw na ilaw ay biglang naging iba. Hindi na ito lugar para sa isang anak na pinaalis lang ng asawa, kundi lugar na nag-ingat ng gahuling piraso ng isang lihim na masyadong malaki. Inilagay ko ang bag sa mesa at ibinalik ang notebook ni nanay. Sinuring muli ang ilang eksena na nabasa ko. May isang pangungusap si nanay na dali-dali kong pinagdaanan kanina, kaya hindi ko ito naisip ng mabuti. Ang ugali ko noon, ang tunay, ay itinatago sa loob ng pinakamukhang luma at lipas na sa panahon. Itinaas ko ang paningin sa buong sala, ang altar, ang aparador ng pinggan, ang lumang sala sa kahoy, ang makapal na antique chest sa sala, ang lumang wardrobe na jari sa kahoy na narra sa kwarto ni nanay. Tiningnan ko si Rodrigo, pagkatapos ay sabay kaming napabaling sa narra wardrobe. Sumunod si Rodrigo sa akin papasok sa kwarto ni nanay. Halos napanatili ang kwarto tulad ng dating ayos nito. Ang lumang kurtina na may maliliit na bulaklak ay kupas na ang kulay. Ang dresser ay nakabalot ng manipis na alikabok. Sa dingding ay nakabitin pa rin ang isang lumang kalendaryo, natigil sa isang buwan na matagal nang lumipas. Lumapit ako sa harap na wardrobe, biglang nanigas ang puso. Nung bata pa ako, nagtago-taguan ako sa loob ka kabinete na ito. Nang lumaki na, nag-imbak dito si nanay ng gaterno, kumot,
mapapel na walang lugar, isang bagay na sobrang pamilyar kaya madaling laktawan ng paningin. Binuksan ni Rodrigo ang mapintong ang kabinete. Sa loob ay ilang lumang damit, mga tiklop na kumot walang kakaibang bagay. Lumuhod ako, ginagamit ang kamay na kumatok pababa sa sahig ng kabinete. Tok tok tok. Ang maunang bahagi ay mabigat at matibay. Ngunit sa kanang sulok ang tunok ay mas magaan, mas maliwanag. Biglang natigil ang puso ko. Itinabi ko ang makumot at lumapat ng malapit. Sa gilid ay isang pirasong kahoy na maingat na inilagay kung hindi mo susuriing mabuti ay maakala mong natural na linyang kahoy lamang iyon. Sinubok kong itulak ang kuko hindi gumana. Ibinigay sa akin ni Rodrigo ang isang maliit na kutsilyo. Sinubukan ko. Ang pirasong kahoy ay naktaas at sa loob ay isang maliit na espasyo, maingat na nakatago. Kinuha ko ang kahon mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. Nang mabuksan ang takip, ang amoyng lumang papel at camphor ay sumabog. Sa loob ay tatlong bagay. Isang itim na notebook na nakabalot ng tela, isang bunton ng orihinal na papel na mabuting nakabalot, at isang lumang larawang nagdilaw na. Kinuha ko ang larawan muna at sa isang tingin, nanigas ang aking makamay at paa. Ang lalaking nakatayo sa tabi ni nanay sa larawan ay ang aking ama Ginoong Lino Villanueva. Mula pagkabata, sinabihan ako na namatay ang tatay ko sa isang aksidente noong napakabata ko pa at hindi na ako nagkaroon ng malinaw na alaala ng kanyang mukha. Ang malarawang naiwan sa bahay ay maportrait lamang. Ngunit ang larawang ito kinuha sa labas ng bakuran. Si tatay na nakatayo sa tabi ni nanay. Ang mukha ay malinaw, bata ngunit may presensya. Ngunit ang bagay na nagpapaluma ng aking dugo ay hindi lamang ang pagiging malinaw ng mukha ni tatay kundi ang lalaking nakatayo ng bahagyang sa likod nila. Isang lalaking mas bata kay tatay ng kaunti. Ang mukha ay pamilyar, tuwid ang ilong, malalim ang mata, bahagyang nakabaksak ang gilid ng malabi. Tiningnan ko ng isa pang segundo at nag-umulan ng lamig sa aking ulo. Tito Nestor, bulalas ko, ang tinig ay pati na pina. Tumingin si Rodrigo mula sa bunton ng papel. Ang ekspresyon niya ay biglang naging seryoso. Ang kanyang katahimikan ay umaabot ng ilang sandali. Alam niya higit pa sa nasabi niya sa akin kanina. Itinaas ko ang paningin. Ang mamata ay hindi lumalakpas sa kanya. Alam mo, di ba? Hininga niya ng malalim, dahan-dahang umupo. Alam ko ngunit noon pa man ay hindi ko nangahas na sabihin ang lahat. Sabihin mo ngayon. Tumingin ng tuwid si Rodrigo sa akin, ang tinig ay bumaba. Ang tatay mo ay hindi na siyaw-siyaw, aksidente tulad ng sinabing lahat. Siya ay isang taong may malinaw na kaalaman tungkol sa mga ari-arian sa labas. Pagkatapos ng isang kaganapan, siya ay nawala. Mula noon, namuhay si nanay tulad ng isang taong lumubok sa anino, nagingat ng kayamanan at nagingat sa iyo. Naririnig ko ito at nagsimulang umikot ang aking ulo. Lahat ng mga sinulit na nakabalot ay nagsimulang magkonekta. Dahan-dahan kong binuksan ang itim na notebook. Sa loob hindi diary tulad ng isa na nasa silong kundi mapahina ng napakasusing pagtatala. Maga panggalan NG Ari-Arian, maga seksyon, shares, maga deposito, maga papeles NG pagpaparehistro NG titulo, maga petsa at legal na tala. Habang binabasa ko, naramdaman ko ang paginanga aking paginga. Ito ay hindi na lamang tungkol sa ilang gold bar o isang lumang bahay. Ito ay ang mapangang tunay na kayamanan ng buong angkan. Binalin ko ang mga papel sa ilalim. May kopya na pagpapahayag, nagamana, may katibayan ng pinakmulan, malumang dokumento na ang simpleng pagtingin sa mga pangalan ay nagpapaintindi sa akin. Kung wala ang aking pirma o ang aking legal na pagkakaroon, may mga bahagi na hindi maaring lunukin nino man ng buo. Bulong ni Rodrigo, ikaw ang mahalagang kasali sa kadena. Maaring ikaw pa ang huling lehitimong tagapagmana sa maraming bahagi. Umupo akong tulala, sa wakas ay naintindihan ko kung bakit hindi lang gustong magdiborsyo sa akin. Kailangan nilang mahina ako, maging bulag, mawalan ng karapatan, mawalan ng boses, at higit sa lahat mawalan ng legal na kakayahang tumayo sa harap ng batas.
tanging sa gayon ay makakamit nilang maayos ang lahat. Tiningnan ko ang larawan si tatay, si nanay, at ang taong kilala ko sa pangalang Nestor Villanueva, ang kapatid ng aking ama. At naramdaman ko ang lamig mula sa palad ng kamay hanggang sa batok. 12 taon ng pagiging asawa ni Andres, naisip ko na ang aking pagkakamali ay ang pagiging masyadong mapagkatiwalain sa tao. Hindi ko inisip na ang halaga ng pagkakamaling iyon ay nagsimula bago pa man ako makasali sa kasal na iyon. Nakaupo ako sa kwarto ni nanay, ang itim na notebook sa harap ko. Ang larawan ay hawak pa rin nang ang telepono ko ay biglang umudyok. Isang hindi kilalang numero. Tumingin ako kay Rodrigo. Bahagya siyang tumango, sagutin mo. Pinindot ko ang pindutan. Si Ginong Carmen Villanueva po ba ito? Tumatawag po kami mula sa tanggapan ng pagpapatunay ng ari-arian. Natanggap namin ang reklamo na may kaunayan sa inyong pagtatago ng ari-arian na hindi malinaw ang pinagmulan sa bahay na. Naririnig ko ang bawat salita at ang aking likod ay nanigas. Nagpatuloy ang boses, patag at tama, mahirap tutulan. Kasabay nito, ayon sa nagbigay ng impormasyon, ikaw ay nagpapakita ng mga senyales ng hindi wastong pag-isip matapos ang diborsyong proseso at may ilang hindi normal na gawi sa lumang bahay. Inaanyayahan ka naming pumunta para sa pakikipag-ugnayan. Mahigpit kong piniguang ang telepono. Naglabas na silang ang pag-atake ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Hindi sila nagpadala ng matao para halungkatin ang bahay. Hindi sila nanggugulo ng harapan. Hindi rin sila nagpunyagi na agawin ang notebook mula sa aking kamay. Pinili nila ang mas matyanran na paraan. Itayo ako bilang isang babaeng bagong diborsyado na ang isip ay gulong-gulo at nagtatago ng mamapanlinlang na ari-arian. Kapag naitayo ang ganitong balangkas, mula ngayon kahit sabihin ko ang katotohanan ng 10 beses, mauna pa rin ang pagdududa sa akin. Huminga ako ng malalim, pilit ginawang patag ang boses, naunawaan ko po. Kapag kailangan na ang pakikipag-ugnayan, magpadala na lang kayo ng sulat o magtakda ng malinaw na oras. Makikipagtulungan po ako. Nagsalita pa ang kabilang linya ng ilang salita at pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Tahimik ang silid. Inilagay ko ang telepono at ang madulo nga aking madaliri ay nanginginig pa rin. Bulong ni Rodrigo, nakita mo na, hindi pa kailangang hawakan kanila, gugubahin lang nila ang iyong kredibilidad muna. Ngumiti ako ng mapait, naramdaman ko ang katigasan ng aking sariling labi. Gusto nilang maging malason ako, gusto nilang tumugon ako ng walang isip para tumugma sa kahon na itinayo nila. Kaya't sinabi ko sa sarili ko mula pa sa simula, huwag na sagutin nenge emosyon lamang. Tama, sabi ko, mula ngayon, mas kaunting sasabihin, mas maingat ang gagawin. Humingi si Rodrigo na tapusin muna niya ang ilang bagay. Naiwanan ako ng nag-isa sa tahanan ni nanay ng magdamag. Hindi ako naksindi ng maraming ilaw, isang dilaw na ilaw lamang sa sala at isang malit sa kwarto. Ang itim na notebook, ang orihinal na mga papel, at ang lumang larawan ay inihiwalay ko sa dalawang magkaibang lugar. Ang notebook ni nanay ay nailagay ko muli sa bag ko, malapit sa katawan. Matapos ang isang hapon na puno ng kaganapan, ang isip ko ay pagod. Ngunit habang pagod, lalo pa itong hindi matulog. Ang gabi sa pototan ay mabilis na lumubok. Sa eskinita ay kakaunti na ang ingay ng mga sasakyan. Paminsan-minsan lamang ang maaso ay tumahol mula sa malayo, pagkatapos ay tumigil. Nakaupo ako sa tabing mesa, sa harap ay ang tasa ng saang malamig na. Sa isip ko ay paulit-ulit na lumabas ang magamuka, si nanay, si tatay, si Rodrigo, si Mang Arturo, si Jose, si Aling Teresita, at sa dulo ay si Andres pa rin. Ang lalaking ito ay dating asawa ko, naging sandigan ko. Ngunit habang mas marami akong nalaman, mas nagmukhang isang maingat na ginawang balat lamang siya. Eksakto ang laking ang aking pinakamahina. Bandang 10:00 ng gabi, may maririnig na tunog ng sasakyan na titigil sa labas, hindi maingay, hindi malakas. Isang tunog na sapat lang para malaman na mga nasa loob na may dumating. Tumayo akong biglaan, ang puso ko ay mabilis, ngunit
Ang isip ay naging lalong malinaw, hindi agad lumabas. Tumayo ako sa likod ng pintuan at sinilip sa agwat ng kurtina. Sa mahina ang liwanag ng street, nakita ko si Andres nag-iisa. Walang van, walang Josie, walang Aling Teresita. Itinigil niya ang motorsiklo sa tapat ng gate, ngumiti ang tingin sa bahay tulad ng isang taong naktatimbang ng bawat hakbang. Binuksan ko ang pintuan ngunit hindi inanyayahang pumasok. Anong dahilan ng pagdalaw mo ngayon? Tumingin sa akin si Andres, ang tingin niya ay hindi na ang pagkukunwaring malungkot ng kaniyang pinanggalingan kanina. Naging mababa ang boses niya. Gusto kong makipag-usap sa iyo. Tapos na tayo sa mga usapan. Ngayong gabi, hindi pa. Nagpahinto ako ng ilang segundo pagkatapos ay lumayo. Hindi dahil sa naawa kundi gusto kong marinig kung ano ang sasabihin niya kapag wala nang makasaksak sa kanya. Ang ilang uringang tao, kapag walang nakatayo sa gilid nila, ay lulabas ang tunay na boses. Pumasok si Andres sa sala, ang mata ay mabilis na sumiyang sa trasa pagkatapos ay bumalik sa akin. Hindi siya agad naupo, tumayo lang sa tabingang mesa. Ang mga kamay ay nakasandal sa talukab ng upuan. Tumayo ako sa harap niya, ang distansya ay sapat. Ang sala ni nanay sa gabi ay naging kakaibang entablado. 2 taong dating natutulog sa isang higaan ay nagkakaharap tulad ng makabilang panig ng isang hukuman. Nagsalita muna si Andres, hindi na paikot-ikot tulad ng kaninang hapon. Ano na ba ang natuklasan mo? Tumingin ako ng diretso sa kanya. Anong may pakialam sa iyo sa kung ano ang natuklasan ko? Ngumiti siya ng mapait ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Mas marami kaysa sa iniisip mo. Inilapat ko ang kamay sa mesa, bahagyang yumuko. Para maging tuwid tayo, pinakasalan mo ba ako dahil sa akin o dahil sa kung ano ang inakala mong nasa loob ng bahay ni nanay? Natigilan si Andres. 1 segundo, 2, 5. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang tumatagal bago sumagot sa isang tuwirang tanong. Sa mga nakalipas na taon ng aming pagsasama, sa tuwing ako ay malungkot o may duda, laging may malambot na sagot siyang nakaimbak para mapawi ang alinman. Ngayon ay tahimik. At sa katahimikang, iyon ay mas totoo kaysa sa lahat ng sagot. Sa wakas ay dahan-dahang huminga si Andres. Sa simula dahil sa iyon, naririnig ko ito at parang may gumuhit ng matagal na linya sa loob ng aking dibdib. Kahit hinanda ko ang sarili, kahit nagtataya na kapag sarili mong bibig ng taong ito ang umamin, hindi talaga kailanman mababawasan ang sakit. Ngumiti ako, ang ngiti na tumuno ng maputla sa aking sariling tenga, kaya tama pala hindi ako naging tanga ng walang dahilan. Napangisnan si Andres, ang boses niya ay bumaba. Ngunit pagkaraan, hindi na simpleng ganun. Huwag mong sabihing may tunay kang nararamdaman, maririnig ko iyon ng sobrang kakatawa. Hindi ako nagsasalita para mapatawad mo ako. Sa unang pagkakataon ay, ginamit niya ang ako sa pagkakatapos ng tayo, isang salita lamang ngunit naging mas malamig ang silid. Ibig sabihin hindi na siya gumaganap ng papel ng dating asawa na may malasakit. Umupo si Andres. Ang mga kamay ay nagkakabit, ang mga kasukasuan ay namumutla. Sa simula to may nagakay sa akin para lumapit sa iyo. Naisip ko lang na isang usapin itong pera at mga papel kapag nakuha na ang kailangan, tapos na. Ngunit habang lumipas ang mataon, lumayo na ito ng malayo. Ang pagkamatay ni tatay mo, ang bagay tungkol kay Josie, ang miscarriage noon. Tumaas ang dugo sa aking mukha sa pagdinig niyon. Pinaloko ang mesa ng malakas. Ano ang ibig mong sabihin? Tungkol sa aking anak, anong alam mo? Tumingala si Andres, ang mukha ay nanigas tulad ng tarik. Wala akong katibayan para sabihin ang lahat, ngunit alam ko na may mga bagay na lumabas sa kasunduan nung una. Tumingin ko sa kanya habang nanginginig ang aking mga kamay at paa. Kasunduan. Tama ang salitang ginamit niya. Ibig sabihin ang mataon ng aming pagsasama. Sa kanyang pananaw, dati ay bahagi ng isang plano. Ano pang alam mo? Mahigpit na nakakapit ang mga kamay ni Andres. Ang panga ay nanigas sandali bago nagsalita.
Ang pinakamakapangyarihang tao ay hindi pa nagpapakitang mukha at kung malalaman ng taong iyon na nahawakan mo na ang notebook, hindi ka pahihintulutang mabuhay ng maayos. Kinipatan ko ang mga mata. Sino ang taong iyon? Umiling siya ng bahagya. Hindi pa ako makapagpaliwanag ngayon. Nagpakatawa ako. Naparito ka ba para balaan ako o para suriin kung ano ang hawak ko? Hindi sumagot si Andres. At sa katahimikang iyon ay naintindihan ko si Andres ay natatakot. Hindi sa pagkawala na ako kundi sa katotohanan na ang talahanayan na laro na pumasok, siya ay mas malalim na kaysa sa kaya niyang kontrolin. Isang taong tulad niya na natatakot ibig sabihin ang anino sa likod niya ay higit na nakakagulat kaysa sa inakala ko. Bago pa man ako makapagtanong ng isa pa, maririnig mula sa labas ang tunog ng metal na gate na tahimik na bumubukas. Isang lalaki ang nagpasok hindi nagtatago pangang hakbang. Sabay na lumingon si Andres at ako sa bakuran. Sa ilalim ngang dilaw na ilaw mula sa trasa, isang lalaking nakasuot ng puting polo at mayos na pantalon ay pumasok ng may kalmang kahit saan ay nakakatakot. Isang tingin lang at sumikip ang aking dibdib. Ang mukha na iyon, ang tuwid na ilong, ang malalim na mga mata, ang bahagyang nakabagsak, nasulok na galabi kamukha ni tatay ngunit hindi si tatay. Mas bata ang taong ito sa inaasahan ko tungkol sa aking ama sa mga huling taon niya. At higit sa lahat naroroon siya ngayon, may katawan, habang ang aking ama ay natutulog na matagal na. Ang tinig ko ay napanatili ngunit nanggaling mula sa maalalim, Tito Nestor. Bahagyang uminggos ang lalaki hindi eksaktong isang ngiti. Sa wakas ay nakilala mo rin ako, Carmen. Naging masikip ang sala tulad ng may isang kinabig ang hangin palabas. Naalala ko ang larawan sa loob ng kahong yari sa kahoy, ang mukha na nakatayo sa likodenga, aking mga magulang at nagayon ang mukha na iyon ay lumakad papasok sa bahay ni Nanay Tuladenga sa sarili niyang tahanan. Si Tito Nestor ang kapatid ng aking ama ay hindi nagtanong at hindi nagpaligoy-ligoy. Hinila ang upuan at umupo natural tulad ng isang taong hindi maalisin sa bahay na iyon. Tumayo si Andres sa isang gilid, ang mukha ay nanigas. Iyon lang ay sapat para maunawaan ko ito ang tunay na nasa posisyon ngang pagutos. Tiningnan ako ni Tito Nestor mula ulo hanggang sa paa, ang tingin ay hindi ngang isang amay na naggatakpo ngang pamangkin pagkatapos ng matagal na panahon. Katulad ng tingin ng isang taong naghahanap ng nawawalang bagay. Kamukha mo ang iyong nanay lalo na sa paraan ng iyong pagupo ng tahimik habang ang mata ay hindi yuyuko. Mahigpit kong pinigwang ang gilid ng mesa. Anong layunin mo dito? Bahagyang nagitla siya sa paraan ng aking pagsasalita ngunit pagkatapos ay may katahimikan na sumagot para makuha ang bagay na hindi dapat nasa kamay mo. Ang dugo ko ay nagtaas sa mukha ko. Anong bagay? Ang notebook o ang ari-ariang hinabol mo hanggang sa niurakan mo ang masariling pamilya? Bahagya siyang nagnisiyan hindi talagang ngumiti. Kung paano ginawa ng iyong ama nagbagsak dahil sa pagtatago ng bagay na hindi niya pag-ari, ganoon din ang nanay mo. Ang kayamanang mula sa angkan kapag ang mahina ang nagtatago, maaga o matagal ay mawawala rin. Baka mas maingat ng pag-ingat ng nanay mo kaysa sa inisip ko ngunit huli rin ang lahat. Bawat salita ay tulad ng bato na itatapon ng direkta sa aking dibdib. Kahit hinanda ko ang sarili, kahit hinulaan ko na ito, ang marinig ng sariling bibig ng taong ito ang pagtanggap mayroon pa ring sakit na hindi nababawasan. Tiningnan ko ang kanya ng matagal. Ang tatay ko ay namatay dahil sa iyo. Hindi agad sumagot si Tito Nestor. Kinuha ang baso ng tubig sa mesa, tiningnan sandali at ibinaon. May mga bagay na kapag matagal nang yumao ang tao, mas mainam na hayaang manahimik na. Nagpatawa ako ang tawa na masakit pati na sa aking sariling lalamunan. Hayaang manahimik para ikaw ay nakaupo dito at nagkukuwento na parang walang buhay na nabawalan. Tumingin sa akin si Tito Nestor, ang mata niya ay lalo pang naging malamig. Kamukha mo ang nanay mo sa pagkatigil ngunit kailanman ay hindi siya nasanay na mamuhay sa dilim. Ikaw naman ay hindi pa nasanay.
Bago pa man ako makapagpatuloy, nagpatuloy siya na parang hindi na kailangang magdamdam pa. Si Josie ay dinala sa inyo noong malaki pa siya, hindi sa kriskal na aksidente ang pagdating niya. Sa simula ay isang batang kawawa, ngunit habang lumalaki, lalo siyang pinakain ng damdamin ng kulang at ng isang uringang pasasalamat na liko. Tumingin siya sa iyo, kumpleto ka, mahal ni nanay, tinanggap sa bahay, ikasal bago siya. Bawat maliit na bagay na pinagtatakpan ay kinukuha at inilalayo. Si Andres, patuloy niya ng napakagaan, pinakaangkop na hakbang, sapat na mabait para magtiwala ka, sapat na matiyaga para mahirapan si nanay na kumilos. Kapag napangasawa ka niya, tatayo siya sa eksaktong lugar na kailangan. Binalikan ko, si Andres, ang mukha niya ay namumutla, ngunit hindi siya nagprotesta. Ang katahimikang iyon ay mas nagsasalita kaysa sa lahat ng pagpapaliwanag. 12 taon ng aming pagsasama sa bibig ng ibang tao, ito ay isang pangungusap lamang, pinakaangkop na hakbang. Umupo ng tuwid si Tito Nestor, ang makamay ay nakapatong sa mesa. Ang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may timbang. Ang diborsyong proseso ay huling paghahanda. Mawalan kang bahay, mawalan prestihiyo, mawalan suporta, mawalan ng kakayahang protektahan ang sarili sa oras na iyon. Kahit anong papel ay pipirmahan mo, kahit ano ang sasabihin mo, ay walang maniniwala. Isang babaeng bagong diborsyado, may rekord ng terapi, bumabalik sa lumang bahay na may mga ari-ariang hindi malinaw ang pinanggalingan. Sa tingin mo, sino ang maniwala sa iyo? Kinagat ko ang labi hanggang sa dumating ang masakit. Sa puntong ito ay lahat ng mga piraso ay nakakasama na walang nalabis na kalabuan. Ang aking buhay ay hindi lang pinagtataksilan, ito ay inayos ng paunti-unti, bawat tao, bawat hakbang. At ang taong nakaupo sa huling posisyon ay ang lalaki na ngayon ay tumingin sa akin ng may mga matang tulad ng asero. Umupo ng tuwid si Tito Nestor, ang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Ibigay mo ang notebook at pirmahan ang kailangang pirmahan. Pahihintulutan ko kang mabuhay ng maayos. Tiningnan ko siya ng matagal. Sa loob ng dibdib ko, tibok ng puso ay malakas, ngunit ang likod ay tuwid. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang uring takot na nararamdaman ko ay naging ibang bagay, mas matalas, mas malamig. At sa loob ng kapalaran iyon, may isang bagay na naging malinaw. Ang gabing ito ay hindi matatapos sa isang banta. Para sa uringang taong si Tito Nestor, kapag lumabas na siya sa liwanag, hindi siya babalik ng walang dala. Nang diinan ni Tito Nestor ang huling salita, ang kanyang banta, ang sala ay nabaon sa isang katahimikang mabigat. Sa labas, ang hangin ay humihipip sa tuyo pang buganwilya. Ang ingay nito ay hush-hush sa gabi. Sa loob, 3 matatandang tao at ang bawat isa ay may sariling katahimikan. Si Tito Nestor ay tumingin kay Andres, ang tinik niya ay hindi mataas, ngunit ang bawat salita ay parang utos na hindi sumasangkot ng pagtanggi. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Lumingon ako kay Andres. Ito ang sandali. Mula kanina siya ay nakatayo sa pagitan ng papel ng dating asawa, kasangkapan, at isang takot na tao. Lahat ay makakahalo. Ngunit mula nang umutos si Tito Nestor, kailangan na niyang pumili ng isang mukha. Humakbang si Andres pasulong, pagkatapos ay natigilan. Doktor, maririnig ko ang bawat tibok ng aking sariling puso. Hindi dahil umaasa pa akong iligtas niya ako, kundi gusto kong makita ng sarili ko kung aling huling mukha ang ilalabas ng lalaking ito. 12 taon na pagsasabuhay namin, siya ang may pinakamalinaw na alam kung paano gumalaw ang kanya para makitang labas na maganda siya. Ngunit ngayon walang tao sa labas, tanging kami 3 lamang. Binaling ni Tito Nestor ang tingin patungo sa kanya, isang maikli lamang na titik, ngunit nagpapahinto agad kay Andres. At pagkatapos sa pagkakataong iyon, humakbang si Andres ng tapat at itinayo ang kanyang sarili sa pagitan namin. Hindi niya buo akong tinakpan, ngunit sapat para maging unang harang sa pagitan ko at ng aking tito. Tiningnan ko ang likod ng lalaking iyon, ang likod na nun ay lumayo sa akin tuwing pinakakinakailangan ko siya, at ngayon ay nakatayo ng harap. Hindi masyadong katatagan ang dating nito sa akin,
Kahit isang sandali ng katapatan ay hindi nagbabago ng mataong nagdaan. Nangitim ang mukha ni Tito Nestor. Itatraidor mo ako ngayon. Si Andres ay hindi lumingon sa akin. Ang tinig niya ay parang gasgas. Ang pakuhang nga papel at ari-arian nagawa ko na. Ngunit ang buhaing tao, ang pagpilit sa kanya sa kawalan pag-asa hindi ko na magagawa pa. Naririnig ko ito at naintindihan ko hindi siya walang sala, hindi kailanman walang sala. Ngunit ang pagiging handa niyang tumayo kahit ito ay dahil siya mismo ay natatakot na sa lalim ng hukay na kanyang pinasukan. Lumingon si Tito Nestor sa amin pareho, ang sulok ng bibig niya ay bahagyang kumislap. Wala kang magagawa na magpapaligo sa iyo ngayon. Lumayo si Andres ng isang hakbang mula sa kanya ang nakasukasuan ngang kamay ay puti ngunit na natiling nakatayo. Inihiwalay ko ang sarili ko mula sa kanyang likod lumayo ng kaunti at sinabi ko, hindi na kailangan pang mag-artista ang huling eksena. Hindi ako nagpapalakas mula sa iyo. Bahagya ay napatakip si Andres. Ang mamata ay nagningning ng may isang emosyong hindi ko na pinagsisikap na kilalanin pakahihiyan, sakit, o pagsisisi. Maaari itong lahat o wala. Ang taong nakisa sa pagpapahirap sa aking buhay, kahit may isang sandaling ang katapatan, ay hindi pa sapat para burahin ang nabakas ngang kamay sa aking buhay. May mga bagay na nakalilimutan ng patawarin mo ako kailanman ay hindi maaring matanggal ang manaywan na peklat. Tumitik ng diretso si Tito Nestor sa amin. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit ang bawat salita ay may timbang. Ibigay mo ang notebook. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Sa sandaling iyon ang takot na naramdaman ko ay naging isang bagay na ibang klase, mas matalas, mas malamig, at sa lahat na iyon may isang kaisipan ang naging malinaw. Hindi ka maaring bumalik nang walang dala ka pa, lumabas ka na sa liwanag. Ngunit bago pa man niya masalita ang susunod na pangungusap sa labas ay maririnig ang mabibilis na mga hakbang. Ang pintuan ay bahagyang nagbukas at pumasok si Rodrigo kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng karaniwang damit. Hindi sila nakmadali tulad sa mga pelikula, lumakat lamang ng matatag, maayos at sapat para putulin ang pagkakataon ni Tito Nestor. Sa unang pagkakataon mula noong dumating siya na bago ang mukhang lalaking iyon. Nakatayo si Rodrigo sa pintuan, ang tingin ay hindi lumilihis. Tito Nestor, matagal na ang gabi at may mga naghihintay na rin. Sa pagdinig niyon, parang naligtas ako mula sa isang napakamalaking bigat, ngunit hindi ako bumaksak, hindi rin ako umiyak. Nakatayo ako lang, ang mapaa ay matatag sa lupang bahay ni nanay at sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng mong mabawi ang karapatang tumayo sa iyong sariling buhay. Lumingon si Tito Nestor kay Andres nang nanyanggalit ang panga. Hayop ka. Si Andres ay hindi sumagot. Nakatayo siya ng parang isang taong nakita ng sa wakas ang tunay na presyo ng lahat ng kanyang ginawa. Ako naman tumingin ko sa bawat isa sa harap ko at naunawaan ko ng lubos. Ang gabing ito ay hindi pa nagwawasak ng lumang utang. Ang batas ay nandun pa rin. Ang napatunay ay nandun pa rin. Bawat isa sa kanila ay may sariling tatanggapin. Ngunit mula sa sandaling ito wala na akong isipin bilang bitimang nakakulong sa loob ng sulok at naghihintay na may maghusga para sa akin. Ako na mismo ang bumaling ritmo na dati nilang ginagamit para idirekta ang aking buhay. Nang lumabas na si Rodrigo at ang mga kasama niya kasama si Tito Nestor, ang sala ni nanay ay muling naging walang tao. Si Andres ay nanatiling nakatayo sa isang sulok, ang mukha ay namumutla. Naglakad siya patungo sa akin ngang isang hakbang. Ang tinig ay pinalos. Carmen. Itinaas ko ang kamay para pigilin siya. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ko sa ganitong paraan. Natigilan siya. Ang malabi niya ay bahagyang kumikilos tulad ng gusto niyang sabihin ng napakarami, ngunit sa huli ay isang pangungusap lang ang lumabas. Ang tunok nito ay huli kaysa sa lahat. Tutulungan kita makuha ang lahat ng para sa iyo. Tiningnan ko ang lalaking ito, ang lalaking noon ay nasa korte. Ang tinig ay mahinahon tulad ng isang tao na may malasakit. Ang lalaking pinahintulutan,
ang kanyang ina na naksunong ang asin sa aking sugat. Ang lalaking hayaan ang isang Diyosi na pumasok sa aking buhay ng tulad ng matamis na patalim. Kung ako ang Charmen ng ilang taon na ang nakakaraan, marahil ay lumambot pa rin, ngunit ang Carmen ng gabing iyon hindi na. Dahan-dahan akong nagsalita, bawat salita ay malinaw at buong. Ang utang mo sa akin ay hahatulan ng batas. Ang buhay ko mula ngayon ako na ang magmamaneho. Nangitim ang mga mata ni Andres, maaring tunay itong pagsisisi sa isang sandali. Ngunit ang isang sandaling pagsisisi ay hindi nagbubura ngang marka ng kamay na matagal nang nakasalang sa buhay ng iba. May mga peklat sa puso na kahit anong patawarin mo ay hindi maaring burahin. Ang lahat ng mga susunod na hakbang ay kailangan pa rin ng panahon, mga patunay, mga pahayag, makonfrontasyon sa batas. Hindi ako umaasa na sa isang gabi ay malinis na ang lahat. Ang buhay ay hindi pelikula, kapag nahulog ang balaon, hindi agad bumabagsak ang kurtina. Mayroon pang makumplikadong bagay na kailangang linawin, makapapel na kailangang suriin, mag-aaraw na kailangang harapin ang mga tao sa korte at opisina, mausapin na kailangang marinig ng marami bago mapaniwala ang totoo. Ngunit ang naiba sa gabing iyon, mula sa puntong iyon, hindi na ako lumakat ng bulag. Alam ko na kung nasaan ako. Alam ko na kung sino ang matao sa aking paligid. Alam ko na kung anong bagay ang dapat pangalagaan at kung sinong tao ay kailangang bitagin. Bago magumaga, lumabas ako sa terasa. Ang langit sa pototan ay nagsimula ng magliwanag sa isang manipis na guhit ng dilaw sa dakongang silangan. Ang hamog ay nananatili sa mga dahon ng bougainvillea na tuyo, kumikislap tulad ng mga luha na natira mula sa isang gabing napakahabang panahon. Nakatayo ako sa lugar na tila na dati ay kinalis ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, nakpagbabago. Ilang araw na ang nakakaraan, isa pa akong babaeng lumabas ng korte na may hawak na sobrengang 350,000. Inisip na ang buhay ko ay nabili ng napakamura. At ngayon, nakatayo ako sa terasa ng bahay ni Nanay. Alam ko na para saan nabuhay at namatay ang aking mga magulang. Alam ko na kung paano ako pinagplanong maging isang pirasong laro ng iba at higit sa lahat, alam ko na hindi na ako isang pirasong laruan ng sinuman. Bumalik ako sa loob ng bahay. Maingat na kinuha ang mga bagay na kailangang ingatan. Dahan-dahang pinunas ang takip ng notebook ni Nanay, isang huling pagpindot sa kamay ng babaeng mahal ko at hindi ko nasama ng sapat sa mga huling taon niya. Pagkatapos ay sinara ko ang bahay at sinigurado ang kandado. Ang tunong ngang kandadong humarap sa umaga ngang pototan ay tumitig at tahimik tulad ng isang tuldok sa katapusan ng isang kabanata. Lumabas ako sa eskinita habang ang araw ay unti-unting tumataas. Ang landas sa harap ko ay tiyak na mahaba pa rin. Ngunit ito ay landas ng isang taong naglalakad pasulong, hindi na ang landas ng isang taong itinataboy pababa. Mga kababayan, mga kapatid, alam ninyo na may mga pagbagsak na pumupunit sa atin ng lubos. Nungit mayroon ding mga kamay na palihim na nagtatago ng mga lifeline para sa atin kahit hindi natin ito agad makikita. Sa buhay, ang babae ay maaring magmahal, maaring magtiis para sa kapayapaan ng tahanan, ngunit huwag kayong magtiis hanggang sa mawala ang inyong mamata, ang inyong boses, at ang inyong daan pabalik sa sarili ninyo. Sinabi nga matatanda, ang mabuting gawa ay nagbubunga ng mabuting kapalaran. Hindi mali iyon, ngunit ang pagiging mabuti ay hindi katumbas ng pagiging bulag. Hindi dapat pahintulutan ng kahit sino na ayusin ang inyong buhay ng parang isang laro ng chess. Kung nakatuklasan kayo ng isang bagay sa kwentong ito, mangyari na mag-iwan ng salita sa ibaba. At kung kayo ay nasa katulad na kalagayan, tandaan, may palaging isang landas, basta handa kayong hanapin ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kalusugan at kapayapaan ang nais ko para sa bawat isa sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa aming programa, Ang Ningning sa Takip Silim.